Nanganak ka ng may depekto, kaya pagalingin mo siyang mag-isa. Sa mga salitang iyon, itinulak ako ng aking asawa, palabas ng sasakyan sa isang madilim na highway sa kalaliman ng gabi. Iniwan akong mag-isa, kasama ang aming anak na may sakit. Ang biyenan ko na may humabol pa ng sigaw. Huwag kang aasa, nabibigyan ka namin ng pera para sa gamot. Ngunit nang makauwi sila makalipas ang isang oras, natigilan sila sa takot sa kanilang natuklasan. Isang gabi ng Oktubre ang dahan-dahang bumalot sa kalangitan ng Maynila, na nagpinta dito ng malamig at kulay abong mga tono. Si Maria ay nakaupo sa sahig ng silid ng mga bata. Nakasandal ang pisngi sa kanyang kamay, habang pinapanood ang kanyang 1 taong gulang na anak na si Leo, na seryosong sinusubukang magpatong-patong ng 3 laruang bloke. Kumukunot ang maliit niyang ilong, humihingal. At nang sa wakas ay naitayo niya ang munti niyang tore. Naglabas siya ng isang sigaw ng tagumpay. At pumalakpak. Natawa si Maria at hinalikan ang mabango niyang ulo, na amoy gatas at isang bagay na pamilyar at mahal sa kanya. Sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay siya na ang pinakamasayang tao sa buong mundo. Ang buong universo niya ay lumiliit sa sukat ng maliit na silid na ito na may mga wallpaper na may mahinahong kulay, sa mainit na alpombra sa sahig at sa maliit na taong ito na siyang sentro ng kanyang mundo. Ngunit ang kaligayahan ay marupok, tulad ng manipis na yelo sa isang lawa. Sa sandaling iitanggi niya ang kanyang mga mata mula sa kanyang anak. Ang katotohanan ay agad na nagpapaalala sa kanya. Sa kabilang dingding sa sala, naririnig ang ugong ng telebisyon, isang malinaw na senyales na nakauwi na ang kanyang asawang si Paulo mula sa trabaho. Hindi siya pumasok sa silid ng mga bata, hindi hinalikan ng anak. Sa mga nakalipas na buwan, mas madalas siyang umuuwi at agad na nauupo sa sofa, nakatitig sa screen ng TV o sa kanyang telepono. Pagod lang siya, sabi ni Maria sa sarili. Ang trabaho sa isang car dealership ay nakakapagod, palaging pakikipag-usap sa mga kliyente, mga sales quota. Nakahanap siya ng 1,000 dahilan para sa kanya, dahil takot siyang aminin sa sarili ang pinakamahalaga. Isang pader ang namamagitan sa kanila. Isang pader ng pagod, hindi nasasabing mga sama ng loob, at ng kanyang ina. Si Aling Carmen, ang kanyang biyenan, ay tila laging naroroon sa kanilang bahay. Kahit wala siya, ang boses nito ay naririnig sa telepono 5 beses sa isang araw. Ang kanyang mga payo ay batas para kay Paulo. Ang kanyang opinyon ang huling salita. Umubo muli si Leo. Isang tuyo at pilit na ubo na nagpapahirap sa kanya. Sa loob ng 2 linggo, nag-aalalang idinampi ni Maria ang kanyang palad sa noo nito. Mainit, may lagnat na naman, nanikip ang kanyang dibdib sa pag-aalala. Ang pediatrician sa health center, isang matandang babae na may pagod na mga mata, ay nagreseta ng syrup at pinayuhan siyang huwag magpanik. Nangingipin lang yan. Mommy, kaya humihina ang resistensya. Lilipas din yan, sabi niya sa huling pagbisita. Ngunit ang puso ni Maria bilang isang ina ay nagsasabing, hindi lang ito simpleng pagngingipin. Ang ubo ay mali, malalim, at si Leo ay lalong nagiging matamlay at mainitin ang ulo. Binuhat niya ang kanyang anak at nagpunta sa kusina para painumin ito ng gamot. Yumakap si Leo sa kanya, at ang mainit nitong hininga ay dumadampi sa kanyang leeg. Sa kusina, gaya ng dati, naghahari ang perpektong kaayusan na gawa ni Aling Carmen. Ang biyenan ay dumarating sa kanila 3 beses sa isang linggo para tumulong, at ang tulong na ito ay nagiging isang malawakang inspeksyon. Inililipat niya ang mga garapon ng bigas at asukal sa mga aparador. Pinupuna ang kalidad ng kanyang paglilinis. At nagluluto para kay Paulo ng paborito nitong matatabang adobo. Habang nagsasabing, "Anak, pumapayat ka na sa mga pagkaing diet ng asawa mo." Si Maria ay nagtatrabaho ng remote. Bilang isang freelance social media manager, hinahawakan niya ang ilang account ng maliliit na kumpanya. Hindi ito nagbibigay ng malaking pera, ngunit sapat na para makapag-ambag sa buwan ng hulog, para sa kanilang kondo, at para masakop ang karamihan ng gastusin sa pagkain at mga gamit sa bahay.
Ang sahod ni Paulo ay napupunta sa hulog sa kotse, sa kanyang personal na gastusin, at sa patuloy na tulong sa kanyang ina. Inuubo na naman siya, sabi ng boses ni Paulo sa likuran niya. Nakatayo siya sa pinto ng kusina, nakasimangot, at hindi nasisiyahan. Ginagamot mo ba siya? Binibigyan ko siya ng sirup na nireseta ng doktor. Mahinang sagot ni Maria, habang nagsusukat ng gamot na pampababa ng lagnat sa kutsarita. Pero pakiramdam ko hindi sapat. Kailangan nating ipa-check up siya ng husto. Hayan ka na naman. Sumimangot si Paulo. Anong check up? Ang mahal nun. Sabi ng doktor. Okay lang siya. Mas matalino ka pa ba sa doktor? Ako ang ina niya. At nararamdaman kong may mali. Dalhin natin siya sa isang pribadong klinika. Sa isang magaling na espesyalista. Sa pribado? Ngumisi siya. Alam mo ba kung magkano ang consultation doon? At ang mga laboratory test? Bawat sentimo natin ay binibilang. Hindi magbabayad ng sarili ang amortization ng kondo. Hindi umimik si Maria, habang pinapainom ang anak ng gamot. Ilang araw na nilang pinag-uusapan ito. Anumang mungkahi na may kinalaman sa karagdagang gastos para sa bata ay nagdudulot ng inis kay Paulo. Tila ayaw niyang makita na may mali kay Leo. Mas madaling ipikit ang mga mata. Isisi ang lahat sa sipon, kaysa harapin ang isang hindi kilalang at posibleng seryosong problema. Tumawag si Mama. Pagpapatuloy ni Paulo. Nag-iiba ng usapan. Pinapapunta niya ako bukas. Tulungan ko daw siyang maglipat ng aparador. Paolo. Pero nangako ka na tutulungan mo ako sa report para sa bago kong kliyente. Hindi ko kaya mag-isa. Makakapaghintay ang kliyente. Pero si Mama, hindi. Nag-iisa lang siya. Nahihirapan. Sabi niya sa tono, na walang lugar para sa pagtutol. Naramdaman ni Maria ang pamilyar na bukol ng sama ng loob sa kanyang lalamunan. Ang kanyang ina, ang laging una. Ang hiling nito, ang pangangailangan nito, ang kalungkutan nito. Samantalang siya, si Maria, kasama ang kanyang mga problema sa isang maisakit na anak at isang kagyat na proyekto, ay laging makakapaghintay. Ipinatulog niya si Leo sa kuna. Hinintay na makatulog ito at bumalik sa kusina. Nakaupo na si Paulo sa mesa at kumakain ng natirang sinigang kagabi. Kumakain siya ng mabilis, nakatutok sa telepono at hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo si Maria sa tapat niya. Paolo, mag-usap tayo. Tungkol saan? Bulong niya, nang hindi inaalis ang tingin sa screen. Tungkol sa atin. Tungkol kay Leo. Natatakot ako. Natatakot ako na baka sinasayang natin ang oras. Pwede ba? Tigilan mo yung pag-iisip mo ng kung ano-ano. Sa wakas, ay itinaas niya ang kanyang inis na tingin sa kanya. Lagi ka nalang gumagawa ng problema. Mas mabuti pang isipin mo kung paano natin mas mabilis na mababayaran ang kondo, hindi yung pagtakbo sa mga mamahaling doktor. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kliyente. Maria, nasaan na ang mga pagbabago sa text? Kahapon pa ang deadline. Kung hindi yan handa bukas ng umaga, pag-uusapan natin ang mga multa. Ipinakita niya ang mensahe sa asawa. At hiningi ko sa'yo na huwag kang kumuha ng napakaraming trabaho ganti niya. Ikaw mismo ang nagpahirap sa sarili mo. At saka, pagod na ako. Manunood na lang ako ng TV. Tumayo siya, iniwan ang maruming pinggan sa mesa, at nagpunta sa sala. Naiwan si Maria, na mag-isa, sa gitna ng tahimik na kusina. Sa kabilang dingding, naririnig ang tawanan mula sa isang comedy show. At sa kabilang silid, mabigat ang paghinga ng kanyang may sakit na anak sa pagtulog. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Doon, sa palaruan, may isang batang mag-asawa na naglalakad kasama ang kanilang anak. Itinataas ng ama ang bata sa hangin at ito'y humahalakhak ng malakas. Naalala ni Maria kung paano nila pinangarap ni Paulo na magkaroon ng anak, kung gaano siya kasaya nang malaman na magkakaroon sila ng isang lalaki. Saan napunta ang lahat ng iyon? Kailan naging dalawang estranghero ang kanilang pamilya na naninirahan sa ilalim ng isang bubong? Kinuha niya ang kanyang ATM card mula sa pitaka
Naroon ang kanyang personal na ipon. Ang perang itinabi niya para sa mga emergency bago pa man sila ikasal. Hindi malaki ang halaga, ngunit dapat sapat para sa isang check-up. Nagpasya siya na hindi na siya makikipagtalo sa kanyang asawa. Bukas na bukas, ipaparehistro niya si Leo sa pinakamagaling na pediatrician sa lungsod. Siya na ang magbabayad para sa lahat. Siya na ang magliligtas sa kanyang anak dahil tila wala nang ibang may pakialam. Isang malamig at hindi magandang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa loob niya. Na ang ubong ito ay simula pa lamang ng isang bagay na malaki at nakakatakot. Isang bagay na magpapabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang umaga ay nagsimula sa isang tawag sa telepono mula kay Aling Carmen. Kakatapos lang ni Maria na kunin ang temperatura ni Leo. 37.8 na naman. Nang lumitaw ang pangalan ng biyenan sa screen, napabuntong hininga siya sa isip at sinagot ang tawag. Maria, iha? Magandang umaga. Ang boses ng biyenan ay sobrang tamis. Na laging nakakabahala. Sana nakapag-almusal na ang anak ko. Tandaan mo, ayaw niya ng oatmeal na tubig lang ang halo. Magandang umaga po, Aling Carmen. Tulog pa po si Paulo. Tulog? Halos 8:00 na. Masyado mo siyang kinukonsinti. Ang lalaki, dapat gumigising ng maaga. Kumakain ng masustansyang almusal. At nagtatrabaho para sa pamilya. At ikaw, pinapabayaan mo siya. Ang boses nito ay nagkaroon ng tonong nangangaral. Kamusta ang apo ko? Si Leo? Inuubo pa rin ba? Hindi po bumababa ang lagnat. Dadalhin ko po siya sa doktor ngayon, matatag na sabi ni Maria. Na naman? Dadalhin mo na naman sa doktor? Inis na ungol ng biyenan. Lalo mo lang siyang mahahamugan. Sinabi ko na sa'yo, mas maganda ang mga remedyong gawang bahay. Pahiran mo ang dibdib niya ng Vicks at painumin mo ng maligamgaw na gatas na may pulot. Ganyan ang laging ginagawa ko. At si Paulo, hindi yan nagkakasakit. Baka po may allergy si Leo sa pulot. Matiyagang sagot ni Maria. At mas pinipili kong magtiwala sa mga espesyalista. Nagpa-appointment na po ako sa isang pribadong klinika. Ang Healthy Baby. Sa pribado? May metalikong tunog sa boses ni Aling Carmen. Anong klaseng pag-aasta yan? Sa tingin mo ba'y sobra-sobra ang pera ninyo? Si Paulo ay halos magkandakuba na sa trabaho. Tapos ikaw, wuwaldasin mo lang ang budget ng pamilya? Naramdaman ni Maria. Na kumukulo na ang dugo niya. Aling Carmen, anak ko po siya, at gagawin ko ang sa tingin ko'y tama para sa kanyang kalusugan. At babayaran ko po ang consultation gamit ang sarili kong pera. Sarili mong pera? Humalakhak ang biyenan. Anong klasing sariling pera ang mayroon ka sa loob ng kasal? Lahat ng kinikita mo ay pera ng pamilya. Pera ng anak ko. Huwag mong kalimutan yan. Iha. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ibinaba ni Aling Carmen ang telepono. Ilang segundo tinitigan ni Maria ang madilim na screen. Nararamdaman ang pagtulo ng mga luha ng kawalan ng magawa at kahihiyan. Pera ng anak ko. Nagtatrabaho siya ng 10,012 oras bawat araw. Pinagsasabay ang mga proyekto, gawaing bahay, at pag-aalaga sa anak. At sa huli, lahat ng kinikita niya ay hindi sa kanya. Nagising si Paulo malapit ng mag-alas 9. Nang handa na si Maria at si Leo, dala ang isang bag ng mga kailangan. Aalis ka? Sinabi ko na sa'yo. Pupunta kami sa doktor. Sa Healthy Baby. Sumimangot siya. Akala ko nagkasundo na tayo. Walang mga pribadong klinika. Hindi tayo nagkasundo. Ikaw ang nagdesisyon nun. At ako. Nagdesisyon ako na mas mahalaga ang kalusugan ng anak natin. Sinubukan niyang magsalita nang mahinahon. Ako na ang magbabayad sa lahat. Sinabi mo ba? Yan kay mama? Tumawag siya. Sumisigaw. Na magastos ka raw. Bakit mo pa sinabi sa kanya? Hindi ko sinabi. Siya ang nagtanong. At wala akong obligasyon na magpaliwanag sa kanya. May obligasyon ka. Itinaas ni Paulo ang boses. Ina ko siya at lola ng anak natin. Nag-aalala siya. Nag-aalala siya para sa pera mo. Hindi sa kalusugan ni Leo. Hindi na napigilan ni Maria ang sumigaw. Natahimik ang silid.
na binasag lamang ng pag-ubo ni Leo. Tinitigan siya ni Paulo, na may malamig na paglayo. Alam mo, gawin mo ang gusto mo, pero kung mapatunayan na isa lang tong imahinasyon mo, at sabihin ng doktor na ordinaryong sipon lang yan, ibabalik mo sa akin ang perang yon, hanggang sa huling sentimo. Tumalikod siya, at pumasok sa banyo. Malakas na isinara ang pinto. Napaupo si Maria sa isang silya. Nararamdamang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Hindi na niya makilala ang kanyang asawa. Nasaan na ang maalaga at mabait na lalaking pinakasalan niya? Ganoon na ba siya dati pa? At hindi niya lang napansin. Dahil bulag sa pag-ibig, ang klinika ng Healthy Baby ay sumalubong sa kanya ng kalinisan, katahimikan, at isang magalang na babae sa reception. Walang mga pila, walang kabastusan. Ang pediatrician, isang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang edad na nagngangalang Dr. Santos, ay maingat na nakinig kay Maria. Hindi siya pinutol. At pagkatapos ay matagal, at masusing sinuri si Leo. Hindi siya nagpapakyut sa bata. Ngunit ang kanyang mga kilos ay banayad at tiyak. At si Leo, na karaniwang umiiyak sa tuwing makakakita ng doktor, ay naging kalmado. Hindi ko gusto ang ubo niya, sabi ni Dr. Santos, pagkatapos ng pagsusuri, at may mga halak sa kanyang baga. Inirerekomenda kong kumuha tayo ng X-ray at isang kumpletong pagsusuri sa dugo, kasama na ang mga genetic marker. Genetic. Lumaktaw ng isang tibok ang puso ni Maria. May pinaghihinalaan po ba kayo? Wala pang tiyak. Pero ang mga sintomas ay hindi karaniwan para sa isang simpleng sipon o bronchitis. Kunin muna natin ang mga resulta. At saka tayo gagawa ng konklusyon. Huwag kang mag-isip ng masama ng maaga. Sa kabila ng kanyang mga salita, isang malamig na takot ang pumiga sa kanyang puso. Binayaran niya ang consultation, mga pagsusuri, at X-ray. Malaki ang halaga. Halos kalahati ng kanyang ipon. Paglabas ng klinika, sumakay siya ng taxi. Masyadong delikado ang magmaneho sa ganoong estado. Isang malamig na pagtanggap ang naghihintay sa kanya sa bahay. Si Paulo at si Aling Carmen ay nakaupo sa kusina at nagkakape. Malinaw na dumating ang biyenan pagkaalis niya. O ano? Nakahanap ka na ba ng malalang sakit sa bata? Tanong ni Aling Carmen na may mapanuyang ngiti. Sa sandaling tumuntong si Maria sa pintuan. Nag-request ang doktor ng karagdagang mga pagsusuri at X-ray. Pagod na sagot niya, habang hinuhubaran ang natutulog na si Leo. Sabi niya, hindi raw tipikal ang mga sintomas. Siyempre hindi tipikal. Pumalakpak ang biyenan. Sa mga pribadong klinikang yan, kahit ano'y hahanapin nila para lang makakuha ng mas maraming pera sa'yo. Magkano ang ginastos mo roon? Sinabi ni Maria ang halaga. Ano? Sigaw ni Paulo. Nababaliw ka na ba? Para saan ang ganoong kalaking pera? Para malaman kung ano ang nangyayari sa anak natin. Naputol ang kanyang boses. Wala kang pakialam, ano? Wala kang pakialam? Na halos 3 linggo na siyang may sakit? Hindi siya may sakit. Ikaw lang ang nagdadala sa kanya sa mga doktor. Sigaw ni Aling Carmen. Kaya siya nagkakasakit. Ang kailangan ng bata ay pahinga, sariwang hangin, at tamang pagkain, hindi ang mga X-ray ninyo. Tahimik na dinala ni Maria ang anak sa silid. Inihiga sa kuna, at umupo sa tabi nito, tinatakpan ng mukha ng mga kamay. Pakiramdam niya, ay lubos siyang nag-iisa, ang dalawang pinakamalapit na tao sa kanya. Sa halip na suportahan siya, ay kumikilos na parang mga kaaway. Sinasaktan siya, pinagdadamutan ng pera para sa kalusugan ng sarili nilang anak at apo. Bakit? Paano? Nang gabing iyon, nang umalis si Aling Carmen, at muling tumutok si Paulo sa TV. Umupo si Maria sa harap ng laptop. Kailangan niyang magtrabaho para malibang, para kumita ng pera na, tulad ng napagtanto niya ngayon, ay kakailanganin sa napakalaking halaga. Ang mga resulta ng pagsusuri ay ipapadala sa email sa loob ng 3 araw. Ang 3 araw na iyon ay nangangakong magiging pinakamahaba at pinakamasakit sa kanyang buhay. Binuksan niya ang kanyang mga work file, ngunit lumalabo ang mga letra sa harap ng kanyang mga mata.
Isang kaisipan lang ang paulit-ulit sa kanyang ulo. Mga genetic marker. Ano ang ibig sabihin nito? Nagpunta siya sa search engine at nanginginig na mga daliri ang nag-type ng mga sintomas ni Leo. Matagal na ubo, bahagyang lagnat, walang ganang kumain. Naglabas ang internet ng 12 posibleng diagnosis. Bawat isa'y mas nakakatakot kaysa sa nauna. Nagbasa siya ng mga medikal na artikulo, mga forum para sa mga ina. At sa bawat minuto, lalo siyang nilalamon ng takot. Alam niyang hindi dapat mag-diagnose base sa internet, ngunit hindi na niya mapigilan. Naghanap siya, nagbasa, nagkumpara, at isa sa mga link ay nagturo sa kanya sa isang artikulo tungkol sa isang bihirang genetic na sakit. Ang mga sintomas ay halos perpektong tumutugma, at ang mga salitang magastos at habambuhay na paggamot ay laging nakasulat sa buong teksto. Isinara ni Maria ang laptop. Hindi ito maaaring maging totoo. Isang pagkakataon lang ito. Ang kanyang Leo ay malusog. Isang simpleng sipon lang, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang malamig na tinig ang bumubulong na ito'y paglinlang sa sarili. At na isang malaking laban ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Isang laban para sa buhay ng kanyang anak, na tila kailangan niyang harapin ng mag-isa. Ang 3 araw ng paghihintay ay naging isang walang katapusang pagpapahirap. Halos hindi nakatulog si Maria, nakikinig sa bawat hininga ni Leo. Palagi niyang tinitingnan ang kanyang email. Nagre-refresh ng pahina sa Pag-asa, at takot na makita ang sulat mula sa klinika. Si Paulo ay kumilos, na tila walang pakialam. Maaga siyang umaalis papuntang trabaho, gabi na umuuwi, at buong weekend ay ginugol sa pagtulong sa kanyang ina. Hindi siya nagtanong tungkol sa kalagayan ng anak. Hindi nag-interes kung kailan darating ang mga resulta. Tila binura na niya ang problemang ito sa kanyang buhay. Iniwan si Maria na mag-isa sa kanyang pagkabalisa. Tumatawag si Aling Carmen araw-araw. Hindi para sumuporta, kundi para magbigay ng panibagong mga panunumbat. "Oh, ano? Hindi pa ba dumarating ang mga resulta mo?" Tanong niya ng may pang-aasar. "Siguro, napakatinding sakit ang hinahanap nila, kaya naliligaw na sila. Sinabi ko na sa'yo, dapat pinahiran mo na lang ng Vicks. E di sana magaling na siya ngayon." Tahimik na nakikinig si Maria. Hindi na nakikipagtalo. Wala na siyang lakas para doon. Ang lahat ng kanyang enerhiya ay napupunta sa pag-aalaga kay Leo. At sa trabahong hindi maaaring ipagpaliban. Nagpadala ang kliyente ng bagong listahan ng mga gawain. Mas malaki at mas komplikado kaysa sa nauna. At nagpahiwatig na kung hindi niya ito magagawa, hahanap siya ng iba. Naintindihan ni Maria na hindi niya maaaring mawala ang proyektong ito. Ngayon, mas kailangan niya ang pera kaysa dati. Sa wakas, noong Lunes ng hapon, habang pinapakain niya si Leo ng tanghalian, dumating ang isang abiso. Handa na ang mga resulta ng pagsusuri. Kumabog ang kanyang puso ng napakalakas na tila lalabas sa kanyang dibdib. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ang email. Sa loob, mayroong isang naka-attach na PDF file at isang maikling mensahe mula kay Dr. Santos. "Maria, pagkabasa mo ng mga resulta, mangyaring tawagan mo ako. Kailangan nating pag-usapan kaagad ang plano ng paggamot." Ang salitang kaagad ay tumunog na parang isang hatol. Binuksan niya ang file. 10 pahina ng mga talahanayan, mga graph, at hindi maintindihang mga terminong medikal. Tiningnan niya ang mga ito hanggang sa makarating sa conclusion. Ang diagnosis ay nakasulat ng malinaw. Isang bihirang genetic na sakit. Ang mismong sakit na nabasa niya sa internet. Cystic fibrosis. Mixed type. Gumuho ang mundo ni Maria at lumitaw sa 2 salitang iyon. Nakaupo siya, nakatingin sa screen, at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Hindi ito maaaring mangyari. Isang pagkakamali ito. Ang kanyang anak. Ang kanyang munting sinag ng liwanag. Napansin ni Leo ang kanyang estado. Nagsimulang umiyak at hinila ang kanyang manggas. Nagising si Maria sa katotohanan. Tumingin sa kanya. At naramdaman ang pagtulo ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Binuhat niya ito
Niyakap ng mahigpit, inaamoy ang kanyang bango. Hinahalikan ang kanyang mga pisngi, ang kanyang buhok. Hindi, hindi siya susuko. Lalaban siya. Gagawin niya ang lahat, posible man o imposible, nang makabawi ng lakas. Tinawagan niya si Dr. Santos. Oo, Maria. Hinihintay ko ang tawag mo. Ang boses niya ay kalmado at propesyonal. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo ngayon, ngunit hindi tayo dapat magpanik. Seryoso ang sakit, ngunit nabubuhay ang mga tao kasama nito. Ang modernong medisina ay nagbibigay daan para sa isang normal na kalidad ng buhay. Ang pinakamahalaga ay ang mahigpit na pagsunod sa lahat ng mga rekomendasyon at hindi paghinto sa therapy. Ano po ang kailangan naming gawin? Ang sarili niyang boses ay parang boses ng iba. Garalgal, inilista ko ang isang detalyadong plano para sa inyo, pang-araw-araw na nebulization, pag-inom ng enzymes sa bawat kain, isang espesyal na dieta, physical therapy, at ang pinakamahalaga, mamahaling antibiotics at mucolytics. Nagreseta na ako para sa iyo. Nakikinig siya sa kanya, at ang mga presyong binabanggit niya ay bumubuo ng isang napakalaking halaga ng buwanang gastusin. Isang halaga na ilang beses na mas malaki kaysa sa kanyang sahod. Naiintindihan ko na napakamahal nito, sabi ng doktor. Natila nabasa ang kanyang isip. Kailangan mong mag-apply para sa PWD-ID para sa kanya. Para makakuha ng ilang gamot ng libre mula sa gobyerno. Ngunit aabutin ito ng panahon. Sa mga unang buwan, kailangan ninyong mag-isa. Nagpasalamat siya at tinapos ang pag-uusap. Ilang minuto siyang nakaupo. Nang hindi gumagalaw, sinusubukang unawain ang laki ng sakuna. Hindi lang ito isang sakit. Ito ay isang bagong paraan ng pamumuhay. Isang buhay na nakatali sa iskedul ng pag-inom ng gamot, nebulization, at mga pamamaraan. Isang buhay na nangangailangan ng malaking pinansyal na pamumuhunan. Nang gabing iyon, nang bumalik si Paulo, hinintay niya ito sa kusina. Sa mesa nakalatag ang mga nakaprint na resulta ng pagsusuri at ang konklusyon ng doktor. Nagpasya siyang kailangan niyang maging matatag. Ngayon, higit kailanman, kailangan nilang magkasama. Maging isang koponan. Kailangan nating mag-usap, sabi niya pagpasok nito. May nangyari ba? Itinapon niya ang mga susi sa isang maliit na mesa at pumasok sa kusina. Nang makita ang mga papel sa mesa, sumimangot siya. Mga resulta ba? Yan? Oo. Kumpirmado ang diagnosis. Iniabot niya sa kanya ang conclusion. Kinuha niya ang papel. Mabilis na binasa ang teksto at nagsimulang magbago ang kanyang mukha. Ang pagtataka ay napalitan ng hindi paniniwala at pagkatapos ay isang bagay na parang galit. Cystic. Ano? Anong kalokohan to? Anong genetic na sakit? Hindi yan kalokohan, Paolo. Totoo to. Nakausap ko ang doktor. Kailangan nating simulan kaagad ang paggamot. Paggamot? Ibinato niya ang papel sa mesa. Nakita mo ba kung magkano ang mga gamot na yan? Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking pera? Kakayanin natin. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang kamay, ngunit iniwas niya ito. Ibebenta natin ang kotse. Kukuha ako ng mas maraming trabaho. Ibebenta ang kotse? Tiningnan niya ito na parang baliw. Ang kotse ko? Nasa tamang pag-iisip ka ba? Ginagamit ko yan. Papunta sa trabaho, pero mas mahalaga ang buhay ng anak natin. Huwag mong gamitin ang anak natin. Bigla siyang sumigaw. Kasalanan mo to lahat, wochins mo yan. Sa pamilya namin, lahat kami malulusog. Tama si Mama, ikaw ang nagdala ng kamalasan sa bahay na to. Napaatras si Maria, na parang sinampal. Ang kanyang mga salita ay mas masakit kaysa sa anumang diagnosis. Tumama ito ng malakas, nag-alis ng hininga, nag-alis ng huling pag-asa para sa suporta. Anong sinasabi mo? Bulong niya. Anak natin siya. May sakit siya dahil sa'yo. Hindi tumigil si Paulo. Ang mukha niya ay napuno ng galit.
Hindi ako magbabayad para sa mga pagkakamali mo. Gusto mo ng mga mamahaling doktor? Gusto mo ng mga pagsusuri? O, heto na. Pagalingin mo siyang mag-isa. Sa sandaling iyon, narinig ang tunog ng pagbukas ng pinto sa may pasukan. Sa pintuan nakatayo si Aling Carmen, na may dalang supot ng groceries. Lagi siyang dumarating ng walang pasabi. Binubuksan ang pinto gamit ang sarili niyang susi. Anong nangyayari dito? Bakit kayo sumisigaw? Pumasok siya sa kusina at nakita ang umiiyak na si Maria at ang namumulang mukha ni Paulo sa galit. Ang kanyang tingin ay napadpad sa konklusyon ng doktor na nasa mesa. Kinuha niya ito, isinuot ang salamin, at nagsimulang magbasa. Habang nagbabasa, ang kanyang mga labi ay lalong numinipis. Sabi ko na nga ba? Sa wakay, sabi niya sa isang malamig na tono, habang inaalis ang salamin. Noon pa man, naramdaman ko nang may mali sa'yo. May depekto ka, at nanganak ka pa ng isa ring may depekto. Nay, wag po kayong magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Maria, ngunit pinutol siya ng biyenan. Tumahimik ka. Sigaw nito. Pinakasalan ka ng anak ko, na malusog at gwapo. Anong isinukli mo sa kanya? Isang may sakit na bata. Isang abnormal. Para buong buhay niyang pagtrabahuhan ang mga gamot niya? Hindi yan mangyayari. Bumaling siya kay Paolo. Anak, kasalanan niya ang lahat. Hayaan mo siyang lutasin to mag-isa. Hindi tayo magbibigay ng kahit isang sentimo. Naririnig mo ba ako? Kahit isang sentimo. Si Paolo, na tila nag-alinlangan sandali, ay muling nagkaroon ng kumpiyansa nang marinig ang mga salita ng kanyang ina. Tumango siya. Oo mama, tama ka. Problema niya yan. Tinitigan ni Maria ang dalawang taong ito, ang kanyang asawa at ang ina nito, at napagtanto niyang ito na ang katapusan. Hindi lang katapusan ng kanilang pagsasama, kundi katapusan ng isang mahalagang bagay sa kanyang sariling kaluluwa. Ang mga ilusyon ay gumuho, nag-iwan ng isang sunog na disyerto. Naiwan siyang mag-isa. Mag-isa laban sa isang nakakatakot na sakit, laban sa kawalan ng pera, laban sa buong mundo, ngunit kasama niya si Leo. At para sa kanya, handa siyang gawin ang lahat. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan sila ng diretso sa mata. Sige, sabi niya ng mahina, ngunit matatag. Naiintindihan ko na. Gagamutin ko siyang mag-isa. At kayo, umalis na lang kayo. Ang mga salita ni Maria ay nanatili sa mabigat na katahimikan ng kusina. Nagkatinginan si Aling Carmen at si Paulo. Halatang hindi inaasahan ang ganoong kalmado at matatag na sagot. Tila inaasahan nila ang mga luha. Isang pagsisigaw. Mga pakiusap para sa tulong anumang reaksyon na magpapatunay sa kanilang kapangyarihan sa kanya. Ngunit sa halip, nakita nila sa harap nila ang isang babae na may tuyong mga mata at isang tingin na bakal. Anong ibig mong sabihin sa umalis? Unang nakabawi si Aling Carmen. At sa kanyang boses ay may tunay na pagkainis. Pinapalayas mo kami sa sarili naming bahay? Kondo ito ng anak ko. Ang kondo na ito ay binili sa pamamagitan ng hulugan na ako ang nagbabayad ng mas malaking bahagi. Sagot ni Maria sa isang pantay na tono. Pero hindi yan ang punto ko ngayon. Hinihiling ko sa inyo na iwanan ninyo kami ng anak ko. Kailangan kong mag-isip tungkol sa paggamot. Hindi mag-aksaya ng lakas sa mga walang saysay na pagtatalo. Walang saysay para sa kanya ang pagtatalo. Kaya dapat, tahimik lang kaming manonood habang winaldas mo ang pera ng pamilya sa mga imbentong sakit mo? Hindi ito imbentong sakit. Itinuro ni Maria ang konklusyon ng doktor. Nakasulat lahat dito. At hindi ito pera ng pamilya. Pera ko ito na pinaghirapan ko. At ano naman ang kikitain mo? Nakaupo lang sa bahay sa harap ng computer mo. Sumabat si Paulo. Ang kanyang paunang galit ay napalitan ng isang mapanlibak na ngiti. Lahat ng malalaking gastusin ay laging sa akin. Ang kotse, gasolina, malalaking bilihin para sa nanay mo. Paglilinaw ni Maria. Bagong ref, TV, bakasyon sa isang resort noong nakaraang taon. Yan ba ang tinatawag mong gastusin ng pamilya?
At ang katotohanang buwan-buwan akong nagbabayad ng 70% ng amortization ng kondo, nagbabayad ng mga bill, at namimili ng pagkain. Sa tingin mo ba, maliliit na bagay lang yon? Sumimangot si Paulo. Ayaw niyang pinag-uusapan ang mga tiyak na numero. Sa kanyang pananaw, siya ang pangunahing tagapagtaguyod, at si Maria ay isang magandang karagdagan lamang na nagdadala ng maliit, ngunit maginhawang halaga sa bahay. Huwag mong bilangin ang pera ng anak ko. Muling sumingit si Aling Carmen. Lalaki siya. Siya ang ulo ng pamilya. May karapatan siyang gastusin ang kanyang kinita sa paraang gusto niya, at ang iyong tungkulin ay lumikha ng isang maayos na tahanan at manganak ng malulusog na mga anak. Na, tulad ng nakikita natin, ay hindi mo nagawa. Ang huling pangungusap ay parang isang sampal. Naramdaman ni Maria na namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinigilan niya ito. Hindi niya dapat ipakita sa kanila ang kanyang kahinaan. Hindi ngayon, dahil hindi ko nagawa ang aking mga tungkulin. Huminga siya ng malalim, pinapalaya ko na rin kayo sa inyo. Hindi ako humihingi sa inyo ng pera o tulong. Isa lang ang hinihiling ko. Huwag ninyo akong gambalain. Hindi naman namin balak. Ngumisi si Paulo. Dahil napakatatag mo. Sige. Kumilos ka. Titingnan natin kung gaano ka katagal. Tandaan mo lang, wala kang makukuha sa akin ni isang piso. Lahat ng ipon ko ay nasa isang hiwalay na account. At ang mga iyon ay para sa isang normal na buhay. Hindi para itapon sa mga walang silbing gamot. Hindi ito walang silbing gamot. Ito ay isang mahalagang therapy. Hindi na napigilan ni Maria. Opinyon mo yan, sabi niya. Ang opinyon ko. Biktima ka lang ng mga doktor na manloloko, na kumukuha ng pera mula sa mga nanay na madaling maniwala. Naintindihan niyang walang saysay ang makipagtalo. Nabubuhay sila sa magkaibang realidad. Sa kanyang realidad, may isang maisakit na bata na nangangailangan ng agarang tulong. Sa kanilang realidad, isang sakim at hangal na manugang ang nagdala ng mga problema sa kanilang perpektong pamilya. At ngayon ay sinusubukang lutasin ito gamit ang pera ng iba. Sige, ulit niya. Nararamdaman ang isang nakamamatay na pagod. Narinig ko kayo. At ngayon, pakiusap. Umalis na kayo. Pinisil ni Aling Carmen ang kanyang mga labi. Ngunit nang makita ang determinasyon sa mga mata ni Maria, naintindihan niyang walang saysay ang karagdagang pag-atake. Tara na, anak, sabi niya, habang hinahawakan ang braso ni Paulo. Huwag nating abalahin itong magiting na ina sa pagliligtas sa mundo. Hayaan siyang ipakita kung ano ang kaya niya. Basta huwag kang tatakbo sa amin na umiiyak kapag naubos na ang pera mo. Sumara ang pinto sa likuran nila. Napaupo si Maria sa isang silya at pinayagan ang sarili ng ilang minuto ng kahinaan. Ang mga luha ay dumaloy na parang ilog. Kasama ang pakiramdam ng kawalan at takot. Naiwan siyang mag-isa, lubos na nag-iisa. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa direksyon ng silid ng mga bata, kung saan maririnig ang mahinang paghinga ni Leo, at napagtanto niyang hindi siya nag-iisa. Kasama niya siya. At iyon ang pinakamahalaga. Ang unang ginawa niya ay tawagan ang kanyang ina, si Aling Lita. Nakatira ang ina niya sa isang maliit na bayan, sa Pampanga. Halos 3 oras ang layo mula sa Maynila. Nagtatrabaho siya bilang guro sa isang lokal na paaralan. Ayaw ni Maria na mag-alala ito. Ngunit ngayon, higit kailanman, kailangan niya ng suporta. Nay, simula niya. At pumiyok ang kanyang boses. Anak, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Aling Lita. Si Maria, habang lumuluha, ay ikinuwento ang lahat. Ang diagnosis ni Leo, ang reaksyon ng kanyang asawa at biyenan. At kung paano siya naiwan mag-isa, tahimik na nakinig ang kanyang ina. At sa katahimikang iyon, ay nararamdaman ang labis na sakit at pakikiramay, na medyo gumaan ang pakiramdam ni Maria. Magpakatatag ka, mahal kong anak. Sa wakas ay sabi ni Aling Lita. Alam kong hindi maganda ang kahihinatnan ng kasal na yan. Laging sunod-sunuran si Paolo sa nanay niya. Bukas na bukas, kukuha ako ng leave at pupunta ako dyan sa'yo. Wag na po, Nay. May trabaho po kayo.
Mga sariling gawain. Kakayanin ko po. Huwag ka nang makipagtalo sa akin. Matatag na sabi ng ina. Mas madali kung dalawa tayo. Tutulungan kita kay Leo para makapagtrabaho ka ng maayos. At tungkol sa pera, may kaunti akong ipon. Hindi malaki, pero sapat na para sa simula. Ipapadala ko sa iyo bukas ng umaga. Pagkatapos ng pag-uusap nila ng kanyang ina, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang ina na laging nasa kanyang panig. Nagbigay ito sa kanya ng lakas. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga luha. Naghilamos ng malamig na tubig at umupo upang gumawa ng plano. Una, pera. Binuksan niya ang kanyang online banking app at tiningnan ang estado ng kanyang mga account. Ang personal niyang ipon na ilang taon niyang inipon, kasama ang mga natabi mula sa mga huling proyekto. Malaki-laki ang halaga. Ngunit base sa presyo ng mga gamot, tatagal lang ito ng 2 hanggang 3 buwan. Kailangan niyang maghanap kaagad ng karagdagang kita. Pangalawa, mga gamot. Naghanap siya sa internet ng mga address ng mga botika kung saan maaaring mag-order ng mga kinakailangang gamot at ginawa ang kanyang unang order. Pangatlo, pag-aayos ng mga dokumento. PWD ID, mga programa ng gobyerno, mga benepisyo, magiging isang mahaba at mahirap na proseso ito sa mga tanggapan ng gobyerno, ngunit kailangan niyang pagdaanan. Nagtrabaho siya hanggang hating gabi. Inaalam ang mga legal na detalye. Nagbabasa ng mga forum ng mga magulang, ng mga batang may parehong diagnosis. Gumagawa ng mga listahan at schedule. Nang humiga siya para matulog, sumisikat na ang araw sa labas. Hindi bumalik si Paulo. Malamang na sa nanay niya siya natulog. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, wala siyang pakialam kung nasaan siya o kung sino ang kasama niya. Natulog siya na may iisang iniisip. Kailangan niyang maging matatag para kay Leo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang nakakabaliw na marathon. Dumating ang kanyang ina, at ang tulong nito ay napakahalaga. Habang si Aling Lita ang nag-aalaga kay Leo, nagbibigay ng nebulizer at espesyal na masahe na natutunan ni Maria sa mga video tutorial. Si Maria naman ay lubusang nagtrabaho. Kumuha siya ng 2 pang proyekto. Natutulog ng 4,005 oras bawat gabi, ngunit hindi nagrereklamo. Alam niya kung para saan siya, nagsusumikap. Nagpakita si Paulo makalipas ang 3 araw. Pumasok siya sa apartment na parang walang nangyari. May dalang supot ng groceries. Nang makita ang kanyang biyenan sa kusina, halatang nanigas siya. Magandang hapon po, Aling Lita. Dumating ako para tulungan ang anak at apo ko. Tuyong sagot ng biyenan. Hindi inaalis ang tingin sa niluluto. Pumasok si Paulo sa silid. Nakaupo si Maria sa harap ng laptop, seryosong nagtatype. Pinag-isipan ko, simula niya nang hindi sigurado. Baka nagpadalos-dalos ako. Subukan nating ayusin ang lahat. Anong eksakto ang gusto mong ayusin? Tanong ni Maria, nang hindi lumilingon. Ang buhay natin. Kakausapin ko si Mama. Hindi na siya manghihimasok. Bibigyan kita ng kaunting pera para sa mga gamot. Kaunti? Sa wakas ay lumingon siya sa kanya. May malamig na galit sa kanyang mga mata. Ang anak mo ay nangangailangan ng paggamot na mas mahal pa sa buong sahod mo. At ang alok mo ay kaunti? Pero wala akong ganoong kalaking pera. Halos sumigaw siya. Hindi ko kayang ibigay lahat. Kailangan ko ring mabuhay. Eksakto, tumango si Maria. Mabuhay ka. At kami ni Leo. Kakayanin namin nang wala ka. Magpa-file ako ng annulment at hihingi ng suporta. Tinitigan niya ito at may takot sa kanyang mga mata. Tila ngayon lang niya napagtanto na hindi siya nagbibiro, na talagang aalis siya. Kasama ang anak. Ang anak niya, hindi mo pwedeng gawin yan, bulong niya. Wala kang karapatang ilayo sa akin ang anak ko. Hindi ko siya inilalayo. Ikaw mismo ang tumalikod sa kanya. Noong gabing tinawag mo siyang depekto at sinabing ako na ang magpagaling sa kanya. Tumalikod siya at muling tumitig sa monitor. Ipinapahiwatig na tapos na ang usapan. Tumayo pa si Paolo sandali. At pagkatapos ay tahimik na lumabas ng silid. Narinig ni Maria
na nakikipagtalo siya sa kanyang ina sa kusina at pagkatapos ay sumara ng malakas ang pinto. Umalis siya. Sa pagkakataong ito, tila habambuhay na at sa halip na sakit, nakaramdam siya ng ginhawa. Ang buhay na wala si Paulo ay naging kamangha-manghang payapa. Wala nang mga sigawan sa gabi, mga panunumbat sa umaga, at palaging pakiramdam ng pagkakasala. Ang katahimikan sa apartment ay tila hindi karaniwan sa simula, ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Maria na hindi ito katahimikan, kundi kapayapaan. Kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Si Aling Lita ang gumawa ng lahat ng gawain para kay Leo, at sa bahay na nagbigay kay Maria ng oras para sa trabaho at pagpunta sa mga opisina. Ang proseso ng pagkuha ng PWD ID ay isang tunay na pagsubok. Walang katapusang mga pila, walang pakialam na mga mukha ng mga opisyal. Isang tumpok ng mga papel na kailangang kolektahin, pirmahan, at patunayan. Araw-araw, umuuwi si Maria mula sa mga lakad na ito na pagod, ngunit hindi sumusuko. Alam niyang kailangan ito para masiguro ang suporta ng gobyerno para sa kanyang anak. Ang trabaho ay nangangailangan din ng buong dedikasyon. Ang bagong kliyente, isang may-ari ng isang chain ng mga tindahan ng muebles, ay isang taong mahigpit at metikuloso. Palagi siyang nagpapadala ng mga pagbabago. Humihingi ng araw-araw na mga ulat at maaaring tumawag ng alas 11 ng gabi para pag-usapan ang kulay ng isang pindutan sa website. Tinitiis ni Maria ang lahat ng kanyang mga kapritso dahil maganda ang bayad nito. Bawat sentimong kinikita niya ay napupunta sa pondo para sa paggamot ni Leo. Mga gamot, nebulizer, espesyal na pagkain. Lahat ng ito ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ang kanyang ipon ay mabilis na nauubos. Hindi na nagpakita si Paulo. Ngunit regular na tumatawag si Aling Carmen. Matapos mag-file si Maria ng annulment, nagbago ang tono ng biyenan. Mula sa agresibo, tungo sa pagpapaawa. Maria, iha, bakit ka naman ganyan? Sabi niya sa telepono na may umiiyak na boses. Hindi dapat sinisira ang pamilya. Sobrang nag-aalala si Paulo. Pumayat na siya. Mahal ka niya. At ang apo natin. Kung mahal niya kami, hindi niya kami iiwan sa pinakamahirap na sandali, tuyong sagot ni Maria. Kasalanan ko. Nagsimulang magsisi ang biyenan. Ako ang nagsulsol sa kanya. Nagkamali ako. Hindi ko pinag-isipan. Patawarin mo ako. Matandang hangal. Huwag ka lang makipaghiwalay sa kanya. Mawawala siya nang wala ka. Tahimik na nakikinig si Maria sa mga ito. Hindi naniniwala sa kahit isang salita. Masyado na niyang kilala ang biyenan para maniwala sa mga manipulasyong ito. Hindi natatakot si Aling Carmen na mawawala ang kanyang anak, kundi na kailangan nilang magbayad ng sustento. Ipinaliwanag ng abogado ni Maria na kinuha niya gamit ang kanyang huling pera, na ayon sa batas, para sa pag-aalaga ng isang maisakit na bata. Maaaring hingin hindi lamang ang karaniwang 25% ng sahod, kundi pati na rin ang karagdagang pondo para sa paggamot. Para kay Paulo at sa kanyang ina, ito ay isang malaking dagok sa kanilang budget. Isang gabi, pagka-uwi mula sa isa pang nakakapagod na pagpunta sa City Hall, nakita ni Maria na umiiyak ang kanyang ina. Nay, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya. Tumawag ang dati mong biyenan. Pinunasan ni Aling Lita ang kanyang mga mata. Nagbanta siya. Sinabi niya, kung hindi mo aalisin ang petisyon para sa annulment at sustento, gagawin niya ang paraan para matanggal ako sa eskwelahan. May mga koneksyon daw siya sa Department of Education. Ano? Nanlamig si Maria. Hindi niya gagawin yan. Gagawin niya yan. Buntong hininga ng ina. Kilala mo siya. Mapaghiganti at masamang tao siya. Tumawag na raw sa principal. Nagtatanong tungkol sa akin. Naramdaman ni Maria na kumukulo ang dugo niya sa galit. Na walang magawa. Hindi sila nahihiya sa kahit ano. I-blackmail ang kanyang ina. Isang matandang guro. Na may malinis na reputasyon ito. Ay sobra na. Kinuha niya ang telepono. At tinawagan si Paulo. Matagal bago niya sinagot. At nang sa wakas ay sumagot. Antok ang kanyang boses.
Nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Sigaw ni Maria. Nakalimutan ang kanyang desisyon na manatiling kalmado. Bantaan ng nanay ko. Kapag may nangyari sa kanya, kapag natanggal siya, wawasakin kita. Naiintindihan mo ba? Dahan-dahan lang. Bakit ka sumisigaw? Tamad na sagot niya. Walang nagbanta sa kanya. Tumawag lang si mama. Nakipag-usap. Nag-aalala siya para sa pamilya natin. Huwag mong tawaging pamilya to. Nanginginig ang boses niya sa galit. Sabihin mo sa nanay mo. Tigilan niya ang nanay ko. Kung hindi, magsasampa ako ng reklamo sa pulisya para sa blackmail at pananakot. Ibinaba niya ang telepono at napaupo sa silya. Ang pressure mula sa lahat ng dako ay nagiging hindi na makayanan. Trabaho. Isang may sakit na bata. Mga kaso sa korte. At ngayon, mga banta pa sa kanyang ina. Minsan, pakiramdam niya ay hindi na niya kakayanin. Gusto na lang niyang sumuko, magtago sa isang sulok, at umiyak. Ngunit pagkatapos ay titingnan niya si Leo, na nag-iingay sa kanyang kuna, at napagtatanto niyang wala siyang karapatang manghina. Kinabukasan. Tumawag ang abogado. Maria, mayroon akong hindi magandang balita para sa iyo. Nag-file ang kabilang panig ng counterclaim. Hinihiling niyang sa kanya mapunta ang kustodiya ng bata. Ano? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Pero siya mismo ang tumalikod sa kanya. Sa kaso, sinasabi niyang pinipigilan mo ang kanyang pakikipag-ugnayan sa anak, na hindi mo ginagampanan ng maayos ang iyong mga tungkulin bilang magulang, at ginagastos mo ang pera ng hindi tama. Naglakip siya ng isang sertipiko ng kanyang kita, na mas mataas kaysa sa iyo, at isang magandang rekomendasyon mula sa kanyang trabaho. Pero kasinungalingan yan, bulalas ni Maria. Naiintindihan ko, ngunit kailangan nating patunayan ito sa korte. Kakailanganin natin ng mga testigo, mga dokumento, mga resibo para sa mga gamot. Pinapakomplikado nito ang kaso, at pinapatagal ang proseso. Nakikinig si Maria sa kanya, at nararamdaman na gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Kunin sa kanya si Leo. Ito ang pinakamasakit na dagok na maaari nilang ibigay. Naintindihan niyang hindi sila titigil sa anumang bagay. Hindi na ito simpleng away pamilya. Ito ay isang digmaan. Isang digmaan kung saan lahat ng paraan ay pwede. Nang gabing iyon, pagkatapos patulugin si Leo, umupo siya sa harap ng computer. Kailangan niyang magtrabaho. Ngunit nagkakagulo ang kanyang mga iniisip. Binuksan niya ang isang folder ng mga litrato. Heto sila ni Paulo sa kasal. Masaya. Bata. Heto sila sa bakasyon sa dagat. At heto ang unang litrato ni Leo mula sa ospital. Hawak siya ni Paulo at tinitingnan ng may labis na pagmamahal saan napunta ang lahat ng iyon. Isinara niya ang mga litrato at binuksan ang kanyang work email. Isang bagong sulat mula sa kliyente. Maria, hindi ako nasiyahan sa mga huling teksto. Masyadong pangkalahatan. Walang pagkamalikhain. Kung hindi ka makapag-focus sa trabaho, itigil na natin ang ating pagtutulungan. Wala akong oras para sa iyong mga personal na problema. Ito na ang huling patak. Nakaupo siya. Nakatingin sa monitor. At naramdaman na tinatabunan siya ng isang alon ng kawalan ng pag-asa. Talo siya sa lahat ng larangan. Gustong kunin ng asawa niya ang kanyang anak. Pinagbabantaan ng biyenan. Ang kanyang ina. Nagbabanta ang kliyente na tanggalin siya. Nauubos na ang pera. At ang lakas niya ay paubos na. Ipinatong niya ang kanyang ululo sa mesa. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, umiyak, tahimik. Walang tunog. Nilulunok ang mga luha. Para hindi magising ang kanyang ina at anak. Pakiramdam niya ay wala ng labasan. Siya ay na-corner. Matapos ang ilang oras ng kawalan ng pag-asa, naginugol sa pag-iyak sa harap ng keyboard. Naramdaman ni Maria ang isang kakaibang pamamanhid. Ang mga luha ay natuyo. Nag-iwan lamang ng sakit ng ulo at isang malamig na kawalan sa loob niya. Wala na siyang nararamdamang takot o sama ng loob. Tanging isang tahimik, mabigat na determinasyon. Kung gusto nila ng digmaan, makukuha nila ito. Hindi niya hahayaang sirain siya at kunin ang kanyang anak.
Tumayo siya, naghilamos, at nagtimpla ng matapang na kape. Mahaba ang gabi. Ang unang ginawa niya ay sumulat ng tugon sa kliyente. Hindi siya nagdahilan o humingi ng paumanhin. Sa isang kalmado at propesyonal na paraan, nag-alok siya ng 2 pagpipilian. Alinman sa tapusin nila ang kontrata ngayon din, at ibabalik niya ang paunang bayad para sa huling buwan, o bibigyan siya nito ng 3 araw para ayusin ang lahat ng teksto at magpresenta ng bagong konsepto. Idinagdag niya na naiintindihan niya ang kanyang pagkadismaya, ngunit tinitiyak na babalik sa dating mataas na antas ang kalidad ng kanyang trabaho. Halos agad dumating ang sagot. Sige, may 3 araw ka. Nakahinga ng maluwag si Maria. Isang maliit na pahinga ang nakuha. Pagkatapos, binuksan niya ang lahat ng kanyang mga financial statement, bank statement, at mga resibo. Nagpasya siyang gumawa ng isang detalyadong talahanayan ng lahat ng gastos para kay Leo mula nang ipanganak ito. Mga diaper, pagkain ng sanggol, damit, laruan, at ngayon, mga gamot. Gusto niyang sa korte, mayroon siyang hindi matututulang ebidensya na siya ang pangunahing sumasagot sa mga gastusin ng bata, habang si Paulo ay gumagastos para sa sarili at sa kanyang ina. Habang nag-aayos ng mga dokumento, natagpuan niya ang isang lumang kontrata ng isang time deposit. Nakalimutan na niya ito. Ilang taon na ang nakalipas. Noong bagong kasal pa lang sila ni Paulo, binigyan sila ng kanyang lola ng 100,000 piso bilang regalo sa kasal. Nagpasya silang ilagay ito sa isang deposito sa pangalan ni Maria para sa hinaharap ng kanilang magiging anak. Mula noon, hindi nila ito ginalaw. Paminsan-minsan lang nagdadagdag ng maliliit na halaga. Pumasok si Maria sa online banking app. Sa account, kasama ang interes, mayroon ng halos 150,000 piso. Ito ay kanilang pinagsamang ari-arian. Ito marahil ang perang itinuturing ni Paulo at ni Aling Carmen bilang puhunan ng pamilya na walang karapatang galawin si Maria. Bigla, isang matapang na plano ang nabuo sa kanyang isip. Isang plano na maaaring ituring na tuso. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, itinuring niyang ito ang tanging tamang gawin. Inilipat niya ang buong halaga mula sa depositong iyon sa kanyang personal na card. Alam niyang hindi tinitingnan ni Paulo ang account na iyon. Lubos na nagtitiwala sa kanya. Ang perang ito ang magiging kanyang pondo para sa digmaan pondo, para sa pinakamahusay na mga abogado, para sa mga gamot ni Leo, para sa buhay kung sakaling matanggal siya sa trabaho. Hindi na niya mapagkakatiwalaan ang kanyang asawa. Sila at ang kanyang ina ay naipakita na kung ano ang kaya nilang gawin. Kinabukasan, iniwan si Leo sa kanyang ina at pumunta siya sa isang pulong kasama ang abogado. Ikinuwento niya ang tungkol sa counterclaim ni Paulo at ang mga banta ng kanyang biyenan. Inaasahan na, yan, tumango ang abogado. Isang matandang lalaki na may puting buhok at matatalinong mga mata. Sinusubukan nilang i-pressure ka. Ang mahalaga ay huwag kang magpadala. Kokolektahin natin ang lahat ng kinakailangang dokumento. Malaking tulong ang mga talahanayan mo ng gastos. Kailangan natin ng mga testigo na makakapagpatunay na ikaw ang nag-aalaga sa bata. Ang nanay ko. Mga kapitbahay. Nagsimulang maglista si Maria. Magaling. At sa panig ng asawa mo, sino ang makakapagpatunay sa kanyang partisipasyon sa buhay ng anak? Nag-isip si Maria. Bihirang maglakad si Paulo kasama si Leo. Halos hindi siya sumasama sa klinika. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa anak ay limitado sa paghawak sa kanya ng 5 minuto pagkatapos ng trabaho. Ang nanay niya, sa wakas ay sabi niya, "Siya lang, hindi sapat yan," ngumiti ang abogado. Ang testimonya ng ina ay hindi ituturing na objektibo. Malakas ang posisyon natin, Maria. Huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng pulong sa abogado, mas naging kumpiyansa siya. Mayroon siyang plano, mayroon siyang legal na suporta, at mayroon siyang pera. Pag-uwi niya, isang hindi inaasahang eksena ang kanyang naabutan. Sa kanilang apartment, bukod sa kanyang ina at si Leo, naroon din si Aling Carmen.
Nakaupo ito sa isang upuan, may hawak na isang gift bag sa kanyang mga tuhod, at may ibinubulong kay Aling Lita, na nakatayo malapit sa bintana na may tensyonadong anyo. Maria, nakabalik ka na pala. Agad na tumayo ang biyenan, ngumingiti ng peke. Napadaan lang ako para bisitahin ang apo ko, at may dala akong pasalubong para sa inyo ng nanay mo. Iniabot niya kay Maria ang bag. Sa loob ay may isang mamahaling cake at isang bote ng alak. Anong kailangan ninyo, Aling Carmen? Malamig na tanong ni Maria. Hindi tinatanggap ang regalo. Bakit ka naman ganyan, iha? Mabuti ang intensyon ko. Naisip ko, baka nagpadalos-dalos lang tayong lahat. Pamilya tayo. Dapat marunong tayong magpatawad. Baka nang sa paginang dalo, patawarin ang blackmail at pananakot? Patawarin na gusto ninyong kunin ang anak ko sa akin? Si Paulo lang yun. Nagkamali dahil sa galit. Iwinasiwas ng biyanan ang kanyang mga kamay. Hindi niya sinasadya. Mahal na mahal niya si Leo. Natatakot lang siya. Naiintindihan mo ba? Takot sa sakit na ito. Takot sa kawalan ng pera. Mahina siya. Kailangan niya ng suporta. Kailangan niya ang suporta ko noong humingi ako ng tulong. Pero tinalikuran niya kami. Sabi ni Maria, kalimutan na natin ang lahat. Lumipat si Aling Carmen sa isang bulong. Bawiin mo ang kaso. Tutulungan ka namin ni Paulo sa paggamot. Heto, nagdala pa ako ng kaunting pera. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang sobre at iniabot kay Maria. May 50,000 dito. Ito na ang lahat ng meron ako. Kunin mo para sa apo ko. Tinitigan ni Maria ang sobre, pagkatapos ang biyenan. Ang babaeng ito ay isang walang kapantay na artista. Mga luha, pagsisisi, kabutihang loob, lahat ay ginampanan ng perpekto. Ngunit hindi siya naniwala. Alam niyang sa likod ng palabas na ito ay may isang malamig na kalkulasyon. Naintindihan nilang maaaring matalo sila sa korte, kaya nagpa siya silang kumilos. Nang ibasuhulan siya, patulugin ang kanyang pagbabantay. Salamat po, hindi na kailangan. Itinulak niya ang kamay nito na may sobre. Kakayanin ko mag-isa. Bakit ka ba napakatigas ng ulo? May inis na sa boses ng biyenan. Gusto ko lang naman ang makabubuti. Tutulong kami. Nasaan kayo dati? Sumabat si Aling Lita, na kanina patahimik. Nang kailangan ng anak ko ng tulong, tinawag ninyong depekto ang anak niya at pinalayas siya sa bahay. At ngayon, biglang nagising ang konsensya ninyo? Hindi ikaw ang kausap ko, sigaw ni Aling Carmen. Biglang nawala ang maskara ng kabaitan. Pero ako ang nakikipag-usap sa inyo. Hindi umatras ang ina ni Maria at hindi ko hahayaang manipulahin ninyo ulit ang anak ko. Umalis na kayo sa bahay na ito. Sino ka para utusan ako? Namula ang biyenan. Tumayo si Maria sa pagitan nila. Nay, wag na po. Aling Carmen, umalis na po kayo. Tapos na ang usapan natin. At kunin ninyo ang pera ninyo. Kinuha niya ang sobre mula sa mesa at ibinalik sa kamay ng biyenan. Tinitigan siya ni Aling Carmen na may hindi maitagong puot. Magsisisi ka rito. Bulong nito. Akala mo ikaw ang pinakamatalino? Makakahanap din kami ng paraan sa'yo. Lumabas siya ng apartment. Malakas na isinara ang pinto. Niyakap ni Aling Lita ang anak. Huwag kang matakot. Anak, kakayanin natin. Hindi ako natatakot, Nay. Sagot ni Maria. Pagod na lang ako sa kasinungalingan na ito. Nang gabing iyon, naintindihan niyang hindi sila titigil. Gagamitin nila ang anumang paraan. Blackmail, panunuhol, pananakot, para makuha ang gusto nila. At kailangan niyang maging handa sa lahat. Binuksan niya ulit ang laptop. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumita ng pera. Dahil sa digmaang ito, ang pera ang kanyang pangunahing sandata at proteksyon. Nagtrabaho siya buong gabi. At kinaumagahan, handa na ang bagong konsepto para sa tindahan ng muebles. Ipinadala niya ang mga file sa kliyente at halos agad nakatanggap ng sagot. Mahusay! Ito mismo ang kailangan. Ipagpatuloy natin ang trabaho. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit nagbigay ito sa kanya ng lakas. Lumipas pa ang isang linggo.
Nagpapalitan ng dokumento ang mga abogado. Itinakda ng korte ang petsa ng unang pagdinig. Sinubukan ni Maria na huwag isipin ang paparating na kaso. Lubusang itinuon ang sarili sa trabaho at pag-aalaga kay Leo. Nagsimulang magpakita ng mga resulta ang paggamot. Naging mas madalang ang ubo. Nagsimulang tumaba si Leo. Naging mas aktibo at masayahin. Ang mga maliliit na tagumpay na ito ang pangunahing nag-udyok kay Maria na magpatuloy. Nakahanap siya sa internet ng isang forum para sa mga magulang ng mga batang may cystic fibrosis at marami siyang natutunan tungkol sa sakit, mga paraan ng paggamot at mga programa ng gobyerno. Ang mga bihasang ina ay nagbabahagi ng mga payo, sumusuporta sa isa't isa. Naintindihan ni Maria na hindi siya nag-iisa sa kanyang paghihirap. Libo-libo sila. At lumalaban sila, hindi sumusuko. Isa sa mga ina sa forum ang nagsabi sa kanya tungkol kay Professor Gomez mula sa isang malaking ospital sa lungsod, isang kilalang espesyalista sa pulmonology na dalubhasa sa mga komplikadong kaso. Gumagawa siya ng mga himala, sulat ng babae. Pagkatapos ng kanyang konsultasyon at binagong paggamot, gumaling ang anak ko. Agad na hinanap ni Maria ang mga kontak ng klinika kung saan nagtatrabaho ang propesor at nagpa-appointment para kay Leo. Isang buwan pa ang hihintayin. Ngunit sinuwerte siya. May nagkansela at nabakante ang isang slot sa susunod na linggo. Ang pagpunta sa ospital ay isa pang hindi planado. Ngunit kinakailangang gastos, mga pamasahe, bayad sa konsultasyon, posibleng karagdagang pagsusuri. Lahat ito ay nangangailangan ng pera. Walang pag-aalinlangan. Kumuha si Maria ng kinakailangang halaga mula sa kanyang pondo para sa digmaan. Nang ipaalam niya kay Paolo ang tungkol sa biyahe ayon sa batas. Kailangan niya itong ipaalam, naging predictable ang reaksyon nito. Na naman? Tanong niya sa telepono. Na may inis na tono. Isa na namang doktor. Hindi ka ba nagsasawang magtapon ng pera? Hindi ito pagtatapon. Ito ay para sa kalusugan ng anak natin. At hindi ako humihingi ng pahintulot sa'yo. Ipinapaalam ko lang sa'yo. Sino ang kasama mo? Mag-isa kang magbibiyahe. Kasama ang isang may sakit na bata. Kasama ko si nanay. Siyempre, ngumisi siya. Saan ka naman pupunta nang wala ang nanay mo? May selos at sama ng loob sa kanyang boses na hindi napigilan ni Maria na mapangiti. Hindi siya galit dahil aalis siya, kundi dahil kaya niyang gawin ito nang wala siya. Ngunit kinabukasan, tumawag siyang muli. Sasama ako sa inyo, sabi niya sa isang mapilit na tono. Para saan? Nagulat si Maria. Ako ang ama. May karapatan ako. Gusto kong marinig kung ano ang sasabihin ng pinagmamalaki mong propesor. At saka, paano mo naiisip ang paglalakbay, kasama ang bata at mga gamit? Kailangan ng tulong ng lalaki. Gusto sanang tumanggi ni Maria. Ngunit pagkatapos ay naisip niyang baka mas makabubuti ito. Hayaan siyang marinig mismo ang lahat mula sa doktor. Baka doon, maintindihan niya ang kabigatan ng sitwasyon. Sige, pumayag siya. Bukas ang biyahe, alas 7 ng umaga. Ngunit kinaumagahan sa terminal, may sorpresa silang natanggap. Kasama ni Paulo si Aling Carmen. Sasama rin ako. Masayang anunsyo nito. Hindi ko naman pwedeng hayaan ang apo ko sa ganoong kalayong biyahe nang walang nagbabantay. At saka, kailangan may magbantay sa mga gamit habang nasa mga doktor kayo. Tumingin si Maria kay Paolo. Ngunit nagkibit-balikat lang ito. Si Mama ang nagpumilit. Bulong niya. Naintindihan ni Maria na walang saysay ang makipagtalo. Mukhang magiging masaya ang biyahe. Sa buong biyahe, hindi tumigil sa pagsasalita si Aling Carmen. Ikinuwento niya ang kanyang mga sakit. Pinuna ang serbisyo sa bus. Nagbigay ng mga hindi hinihinging payo sa pag-aalaga kay Leo. At malakas na nagreklamo sa presyo ng pagkain sa mga stopover. Tahimik na nakaupo si Paulo malapit sa bintana, nakatutok sa telepono. Sinubukan ni Aling Lita na manatiling neutral, ngunit ang kanyang mga nakatikom na labi ay nagpapakita ng matinding inis. Si Maria naman ay lubusang nakatuon kay Leo. Pinapakain siya, nilalaro, at sinisikap na huwag pansinin ang lahat ng nangyayari sa paligid. Ang ospital sa siyudad ay humanga sa kanya. Modernong gusali,
Bagong kagamitan. Magagalang na staff. Si Professor Gomez ay isang matandang lalaki na may puting buhok at napakamapagmasid at mabait na mga mata. Matagal niyang pinag-aralan ang mga resulta ni Leo. Nagtanong kay Maria. Naroon din si Paulo at Aling Carmen. Sinubukan ng biyenan na isingit ang kanyang mga opinyon tungkol sa mga halamang gamot, ngunit magalang ngunit matatag siyang pinigilan ng propesor. Ang diagnosis, sa kasamaang palad, ay tama, sabi niya, pagkatapos ng pagsusuri. At ang iniresetang paggamot ay pangkalahatang tama, ngunit babaguhin ko ang dosis ng ilang gamot at magdadagdag ng isa pang bagong mucolytic. Mahal ito. Ngunit napaka-epektibo. Detalyado niyang isinulat ang bagong plano ng paggamot. Ipinaliwanag kung paano gawin ng tama ang physical therapy. At binigyan si Maria ng ilang polyeto. Ang pinakamahalaga, sabi niya sa pag-alis, habang nakatingin sa kanilang tatlo, ay ang psikolohikal na klima sa pamilya. Nararamdaman ng bata ang lahat. Kailangan niya hindi lang ng mga gamot, kundi ng pagmamahal, kapayapaan, at katiyakan na magiging maayos ang lahat. Iyan ang kalahati ng tagumpay. Tila nagkaroon ng epekto kay Paulo ang mga salita ng propesor. Lumabas siya ng opisina na malalim ang iniisip at tahimik. Maging si Aling Carmen ay tumahimik. Ang biyahe pabalik sa kanilang lungsod ay dumaan sa isang tensyonadong katahimikan. Pagod na si Leo at nagiging mainiti ng ulo. Kinakarga siya ni Maria. Nagbabasa ng libro si Aling Lita. Habang si Paulo at ang kanyang ina ay nakatingin sa labas ng bintana. Nararamdaman ni Maria na tumitindi ang tensyon sa hangin. Ito ay ang katahimikan bago ang bagyo. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya. Ngunit sigurado siya sa isang bagay. Ang mga salita ng propesor tungkol sa kahalagahan ng suporta ng pamilya ay hindi nila naintindihan. Iniisip nila ang ibang bagay, ang pera, ang mamahaling gamot, ang mga bagong gastos na papasanin nila. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Ano ang nasa isip niya? Awa para sa anak, galit sa tadhana, o ang parehong sama ng loob sa kanya dahil sa panganganak ng isang maisakit na bata. Hindi niya alam, ngunit nararamdaman ng kanyang puso bilang isang ina. Ang biyaheng ito ay hindi sila pinaglapit. Bagkus ay lumikha ng isang malaking bangin sa pagitan nila na hindi na matatawiran. Niyakap niya si Leo at ipinikit ang mga mata. Mahaba pa ang biyahe pauwi. Pauwi sa isang tahanan na matagal nang hindi niya naging kanlungan. Gabi na sila nakabalik. Lahat ay pagod at bagsak ang katawan. Agad na nag-asikaso si Aling Lita sa kusina. Naghahanda ng hapunan at maligamgaw na inumin para kay Leo. Si Aling Carmen, na nagdahilang masakit ang ulo, ay pumasok sa sala at binuksan ng TV. Si Paulo ay paikot-ikot sa apartment na parang hayop sa hawla. Si Maria, matapos patulugin ang anak, ay lumabas sa kusina. Paolo, kailangan nating bilhin yung bagong gamot na nireseta ng propesor. Mahal yun. Kailangang i-order ng maaga. Narinig ko, maikling sagot niya. Hindi nakatingin sa kanya. Pwede nating gawin ito ng magkasama. Hatiin ang gastos. Ginawa niya ang huling pagtatangka na kausapin siya. Bigla siyang huminto at humarap sa kanya. Sa kanyang mga mata ay may malamig, estrangherong galit. Sinabi ko na sa'yo, problema mo yan. Doktor mo, gamot mo, pero anak natin siya. Isang anak na magiging PWD habang buhay, na hindi kailanman magiging normal. Halos sumigaw siya. Naisip mo ba yan? Ayoko ng ganitong buhay. Ayokong ibuhos ang buong sahod ko sa botika. Gusto kong mabuhay tulad ng lahat ng normal na tao. Hinaan mo ang boses mo. Magigising si Leo. Sumabat si Aling Lita. Wala akong pakialam, sigaw ni Paulo. Sawang-sawa na ako sa ospital na ito sa bahay. Aalis na ako. Kinuha niya ang kanyang jacket, mga susi ng kotse, at tumakbo palabas ng apartment, malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Maria at ang kanyang ina na nakatayo sa gitna ng kusina sa kumpletong katahimikan. Mula sa sala, naririnig ang tawanan mula sa TV. Si Aling Carmen ay hindi man lang gumalaw. Anak,
Simula ng ina ni Maria, ngunit pinigilan siya nito. Wag na po, Nay. Ayos lang. Mas mabuti na to. Ngayon, malinaw na ang lahat. Kalmado siya. Kakaiba. Ngunit ang sigaw ni Paulo, ang kanyang maalupit na mga salita, ay hindi nakasakit sa kanya. Kinumpirma lamang nito, ang alam na niya, sumuko siya. Tumakas siya, iniwan sila, at nangangahulugan iyon, na ngayon, malaya na siya. Malaya sa kanyang mga panunumbat, sa kanyang ina, sa kanilang kasinungalingang buhay. Kasama niya si Leo, kasama niya ang kanyang ina, mayroon siyang layunin, at kakayanin niya, ang gabi. Pagkatapos ng pag-alis ni Paulo, ay nakakagulat na payapa. Mahimbing na natulog si Maria. Walang panaginip. At gumising na may malinaw na isip. Sa tabi niya, sa kanyang kuna, mahimbing na humihinga si Leo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, ang kanyang paghinga ay pantay. Walang halak. Ang bagong gamot, na sinimulan nilang ibigay kahapon, ay gumagana. Ito ay isang maliit na tagumpay na nagbigay ng lakas. Gising na si Aling Lita. Ang kusina ay amoy bagong timplang kape at mga pancake ng kanyang ina. Magandang umaga, anak. Kamusta ang tulog mo? Mabuti, Nay. Ayos lang. Ngumiti ang ina. Tumawag ba siya? Hindi po. At hindi natatawag. Tahimik silang nag-almusal. Hindi lumabas si Aling Carmen sa kanyang silid. Tila nagpasya rin siyang magpahinga. Pagkatapos ng almusal, umupo si Maria sa harap ng computer. Kailangan niyang magtrabaho. Kumita ng pera. Sumulat siya sa kliyente na lahat ng pagbabago ay nagawa na at inilakip ang bagong konsepto ng promosyon. Pagkatapos, nagsimula siyang maghanap ng impormasyon tungkol sa mga foundation na tumutulong sa mga batang may cystic fibrosis. Naintindihan niyang hindi niya kakayanin ang pinansyal na pasanin ng mag-isa. Kailangan niyang humingi ng tulong. Nakakahiya, ngunit wala nang ibang paraan. Malapit ng tanghalian. Tumawag si Paulo. Gusto kong kunin ang mga gamit ko. Sabi niya ng malamig. Walang pasakalye. Kunin mo. Kalmadong sagot ni Maria. Kailan ka darating? Papunta na ako dyan. At aalis na rin si Mama. Mabuti. Walang saya o lungkot sa boses ni Maria. Mas makabubuti yan para sa lahat. Dumating siya makalipas ang kalahating oras. Mag-isa. Tahimik na pumasok sa silid tulugan. At nagsimulang ilagay ang kanyang mga damit sa isang malaking sports bag. Hindi siya pinigilan ni Maria. Nakaupo siya sa sala. Karga si Leo. At nagkunwaring nagbabasa ng libro. Maya-maya, lumabas si Aling Carmen mula sa kanyang silid na may dalang malalaking maleta. Sana masaya ka na, sabi nito kay Maria. Habang dumadaan, sinira mo ang pamilya. Kayo at ang anak ninyo ang nag-iwan sa bata na walang ama. Sagot ni Maria, nang hindi itinataas ang tingin. Walang utang na loob. Bulong ng biyanan. Nang makolekta na ang lahat ng gamit, nakatayo si Paulo at ang kanyang ina sa may pasukan. Ang mga susi, sabi ni Maria, inilahad ang kanyang kamay. Tahimik na inalis ni Paulo ang mga susi ng apartment mula sa kanyang keychain at inilagay sa palad ni Maria. Tungkol sa annulment, payag ako, sabi niya. Makikipag-ugnayan ang abogado ko sa'yo. At isa pa, nag-atubili siya. Hindi ko itinatatwa ang anak ko. Magbabayad ako ng suporta. Magkano? Tanong ni Maria. Namula siya. Kung magkano ang itinakda ng batas, tumalikod siya at lumabas. Si Aling Carmen ay nagbigay ng huling masamang tingin kay Maria at sumunod sa kanya. Sumara ang pinto. Naging tahimik ang apartment. Napakatahimik na maririnig mo ang tibok ng sarili mong puso. Lumabas si Aling Lita mula sa kusina at niyakap ang anak. Tapos na, anak. Tapos na ang lahat. Hindi po, Nay. Umiling si Maria. Nagsisimula pa lang ang lahat. Pakiramdam niya ay parang kalalabas lang niya mula sa isang mahabang madilim na kuweba patungo sa liwanag. Nakakatakot. Hindi sanay. Ngunit kasabay nito, nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang ginhawa. Hindi na kailangang magpanggap, mag-adjust,
magtiis. Pwede na siyang maging sarili niya. Pwede na siyang huminga ng maluwag. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Leo, umupo siya sa mesa at isinulat ang kanyang kwento. Hindi siya isang manunulat. Mahirap ang mga salita, ngunit sumulat siya ng tapat mula sa puso. Ikinuwento niya ang sakit ng kanyang anak, kung paano sila naiwan mag-isa, ang kanyang pakikibaka. Hindi siya nagreklamo, hindi nanisi, nagkuwento lang siya. Nang matapos, ipinost niya ang kanyang salaysay sa pahina ng isa sa mga charitable foundation kasama ang litrato ni Leo at mga medikal na dokumento. Hindi niya alam kung may mangyayari, ngunit kailangan niyang subukan. At pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Kinuha niya mula sa itaas ng aparador ang isang lumang gitara. Regalo ng kanyang ama, pinagpaga ng alikabok, inayos ang mga kwerdas, at kinalabit ang unang akorde. Ang musika ay dumaloy ng kusa, tahimik, medyo malungkot, ngunit maliwanag. Tumugtog siya at kumanta, at sa musikang iyon ay naroon ang lahat ng kanyang sakit. Lahat ng kanyang pag-asa. Lahat ng kanyang pagmamahal sa anak. Kumanta siya tungkol sa hindi pagsuko, at sa sandaling iyon, alam niyang ganoon nga ang mangyayari. Gumawa siya ng desisyon. Hindi na siya magiging biktima. Malalampasan niya ang lahat ng ito, magiging mas matatag, at bubuo ng isang bago at masayang buhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Isang buhay na walang lugar para sa pagkakanulo, kasinungalingan, at kahihiyan. Isang buhay na puno ng pagmamahal, musika, at liwanag. Hindi pa niya alam kung gaano kabigat ang daan na kanyang tatahakin. Ngunit natapos na ang katahimikan bago ang bagyo. Nagsimula na ang bagyo. Ngunit ngayon, handa na si Maria. Alam niyang nasa panig niya ang katotohanan at pag-ibig. At iyon ang pinakamahalagang sandata. Ang kasukdulan ay dumating makalipas ang 2 buwan. 2 buwan na dumaan. Para kay Maria na parang isang baliw at walang katapusang araw. Sa panahong ito, nagawa niyang lampasan ang 7 antas ng impyerno ng burokrasya at makuha ang status ng PWD para kay Leo. Nagbigay ito ng akses sa mga benepisyo ng gobyerno. Ngunit ang pila para sa mga libreng gamot ay naka-schedule na 6 na buwan pa. Ang perang nalikom dahil sa kanyang post sa website ng foundation ay nakatulong sa kanila na makaraos. Ngunit mabilis itong nauubos. Tumugon ang mga tao sa kanyang kuwento. Nagpapadala ng kung sino man ay 100, sino man ay 1,000 piso. Ang kabuuang halaga na nalikom sa isang buwan ay nagbigay daan sa kanila na bumili ng mga gamot para sa 2 pang buwan. Ngunit ano ang susunod? Hindi alam ni Maria. Si Paulo, sa kabila ng kanyang pangako, ay hindi nagmamadaling magbayad ng sustento. Ang kanyang abogado ay pinapatagal ang proseso. Nagsasampa ng mga apela. Humihingi ng mga bagong pagsusuri. Naging malinaw na sila ni Aling Carmen ay nagpasya na pagurin siya, pilitin siyang isuko ang kanyang mga kahilingan. Isang araw, tumawag ang abogado ni Maria. Maria, may balita ako, at sa tingin ko'y hindi mo ito magugustuhan. Ang dati mong asawa, at ang kanyang ina, ay ibinibenta ang kanilang apartment. Anong apartment? Hindi naintindihan ni Maria. Walang apartment si Paulo. Nakatira kami sa aking kondo na hinuhulugan, at si Aling Carmen. Eksakto, ang apartment niya, at ayon sa aking impormasyon, balak nilang umalis ng lungsod, malamang sa Cebu. Aalis? Eksakto. Malamang gusto nilang magtago. Magpapalit sila ng tirahan at magiging napakahirap na hanapin sila para singilin ang utang. Naintindihan ni Maria na ito na ang katapusan. Malapit nang maubos ang pera mula sa foundation at ang kanyang sahod ay sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan. Sa desperasyon, muli niyang tinawagan si Paulo. Alam kong ibinebenta ninyo ang apartment at balak ninyong umalis. Sabi niya, nang walang pasakalye. Oh, ano ngayon? Malamig ang kanyang boses. Karapatan namin yun. Hindi yan conjugal property. Paolo, hindi ako naghahabol sa apartment ninyo. Problema mo yan, sabi niya. Ikaw ang may gusto niyan. Gusto mo ng annulment, ng kalayaan? Heto na.
Tanggapin mo. Nakikiusap ako sa'yo. Magkita tayo. Mag-usap. Dapat mayroong paraan. Natahimik siya. Tapos ay biglang pumayag. Sige. Bukas. Alas. 3 ng hapon sa labas ng syudad. Sa isang kafe sa NLEX. Pumunta ka. Mag-uusap tayo. At isama mo si Leo. Gusto kong makita ang anak ko. Sa kabila ng masamang kutob, pumayag si Maria. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Umaasa siyang sa pagkakita sa anak. Luluwag ang puso ni Paulo. Na may gigising na kahit kaunting pagiging ama sa kanya. Kinabukasan, sumakay siya ng taxi at pumunta sa tagpuan. Nagiging mainitin ang ulo ni Leo. Nangingipin siya. Buong biyahe, sinusubukan siyang patahanin ni Maria. Naghihintay na si Paulo sa kanila sa parking lot ng cafe. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi ng kanyang lumang kotse ay nakatayo si Aling Carmen. Nakahalukip-kip. Bakit kayo narito? Tanong ni Maria. Paglabas ng taxi, bawal ko na bang makita ang apo ko? May pangaasar na sagot ng biyenan. Hindi umimik si Maria. Kinuha niya si Leo mula sa car seat. Lumapit si Paulo. Kinuha ang anak, si Leo. Nang makita ang isang estrangherong mukha, ay umiyak. Bakit ka ba iyak ng iyak? Inis na sabi ni Paulo. Ibinalik ang bata kay Maria. Lagi na lang siyang umiiyak sa'yo. Nangingipin siya at masakit, mahinang sagot niya. Sumakay na tayo sa kotse. Doon tayo mag-usap, sabi ni Paulo. Wag na tayong tumayo dito sa labas. Sumakay sila sa kanyang kotse. Si Maria kasama si Leo sa likod. Si Aling Carmen sa harap. Oh, nakikinig ako. Simula ni Paulo. Lumingon sa kanya. Nakikiusap ako sa'yo na huwag kang umalis hanggat hindi nare-resolba ang isyu ng sustento. O bigyan mo ako ng isang malaking halaga para sa paggamot at aalisin ko na ang lahat ng reklamo. Malaking halaga? Ngumisi si Aling Carmen. Hindi ka ba masyadong humihingi? Gusto kong mabuhay ang anak ko. Pinaandar ni Paulo ang kotse. Nag-usap kami ni Mama at may naisip kaming mas maganda. Sabi niya, habang lumiliko papasok sa highway. Ano yon? Kinabahan si Maria. Isasama namin si Leo. Ano? Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Bakit ka nagugulat? Lumingon sa kanya si Aling Carmen. Masama kang ina. Hindi mo kayang bigyan ng maayos na paggamot ang bata. Pero kami, kaya namin, ibinenta namin ang apartment. May pera kami. Dadalhin namin siya sa Cebu, sa pinakamagaling na klinika. At ikaw, manatili ka rito. At itaguyod ang iyong karera. Nababaliw na ba kayo? Sigaw ni Maria. Niyakap si Leo. Hindi ko siya ibibigay sa inyo. Walang nagtatanong sa'yo. Malamig na sabi ni Paulo. Ikaw mismo ang tumalikod sa kanya noong nag-file ka ng annulment. Bumibilis ang takbo ng kotse. Palayo sa lungsod. Sa labas ng bintana, mabilis na dumadaan ang mga hubad na puno at bukirin. Naintindihan ni Maria na nahulog siya sa isang patibong. Pinlano nila ang lahat. Inakit nila siya rito para kunin ang bata. Ihinto mo ang kotse. Sigaw niya. Hindi ako sasama sa inyo. Hindi ka naman talaga sasama. Ngumisi si Paulo. Bigla siyang lumiko sa gilid ng daan at nagpreno. Walang katao-tao sa paligid. Tanging isang madilim na highway at kagubatan sa magkabilang panig. Bumaba ka. Utos niya. Hindi ako bababa. Kumapit si Maria sa upuan. Bumaba ka sabi. Binuksan niya ang pinto sa likod at hinawakan ang kanyang braso. Hindi. Sumigaw siya. Nanlaban. Ngunit hindi sila pantay sa lakas. Inagaw ni Paulo si Leo na humahagulgol at ibinigay kay Aling Carmen. Pagkatapos, ay marahas niyang itinulak si Maria palabas ng sasakyan. Nanganak ka ng may depekto, pagalingin mo siyang mag-isa. Sa mga salitang iyon, isinara niya ang pinto. Ibinaba ng biyenan ang bintana at sumigaw. Huwag kang aasa na bibigyan ka namin ng pera para sa gamot. Humagibis ang kotse. Iniwan si Maria na mag-isa sa gilid ng madilim na highway. Hinabol niya sila, sumisigaw, nadadapa, at bumabagsak. Ngunit ang pulang ilaw ng likuran
ay mabilis na naglaho sa dilim. Naiwan siyang mag-isa. Walang pera, walang telepono, na nahulog sa loob ng kotse, at walang anak. Nakatayo si Maria sa gilid ng daan, nakatingin sa madilim na kawalan na lumamon sa sasakyan kasama ang kanyang anak. Ang sigaw ay nanatili sa kanyang lalamunan. Nanginginig ang kanyang katawan. Dahil ba sa lamig ng hangin ng Nobyembre? O dahil sa takot na pumulupot sa buo niyang pagkatao? Kinuha nila siya. Kinuha nila si Leo. Ang kaisipang ito ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Nakakabingi at nag-aalis ng kakayahang mag-isip ng malinaw. Napaupo siya sa malamig at basang aspalto. Niyakap ang sarili. Walang mga luha. Tanging isang pamamanhid. Isang mabigat at malagkit na pakiramdam. Tinitingnan niya ang mga dumadaang sasakyan, ang kanilang maliliwanag na ilaw, na nag-iilaw sa kanyang nag-iisang figura sa dilim. Ang mga tao sa mga mainit at komportableng sasakyang iyon ay pauwi sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga anak. Hindi nila alam na dito, sa gilid ng daan, isang buong mundo ang gumuho. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo. Ang mga minuto ay naging oras. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa buto. Sinubukan niyang tumayo, ngunit hindi sumusunod ang kanyang mga binti. Nagkakagulo ang kanyang isip. Anong gagawin? Saan pupunta? Paano maibabalik ang anak? Nasa Cebu sila, sa pinakamagaling na klinika. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga salita ni Aling Carmen. Kasinungalingan. Hindi ito pag-aalala. Ito ay paghihiganti. Gusto nilang parusahan siya, sirain siya, pahirapan, at nagtagumpay sila. Sinubukan niyang alalahanin ang plaka ng kotse. Ngunit sa gulat, wala siyang natandaan kundi isang lumang pilak na kotse. Walang silbi. Pulisya. Kailangan niyang makarating sa pulisya. Muli siyang sumubok na tumayo. At sa pagkakataong ito, nagawa niya. Nanginginig. Naglakad siya sa gilid ng highway pabalik sa lungsod. Bawat hakbang ay mahirap. Itinutulak ng hangin ang malamig na ulan sa kanyang mukha. Naglalakad siya, hindi tinitingnan ng daan, at binubulong ang iisang pangalan, Leo, anak. Ilang sasakyan ang dumaan nang hindi man lang bumagal. Itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang pumara. Ngunit ang kanyang kilos ay puno ng desperasyon na marahil ay nakakatakot sa mga driver. Naisip niya kung paano umiiyak ngayon ang kanyang anak sa isang estrangherong sasakyan, tinatawag ang kanyang ina. Dahil sa kaisipang ito, ang sakit ay naging halos pisikal. Yumuko siya. At sa wakas, bumuhos ang lahat. Humagulgol siya, nakaluhod sa gitna ng daan, at ang kanyang sigaw ay nalunod sa ingay ng hangin at ugong ng mga dumadaang truck. Hindi niya alam na sina Paolo at Aling Carmen ay hindi papuntang Cebu. Bumalik sila sa lungsod at umupa ng isang apartment sa kabilang dulo para magtago. Gusto talaga nilang kunin si Leo, ngunit hindi para gamutin. Gusto nilang gamitin siya bilang isang hostage, isang kasangkapan, para pilitin si Maria na isuko ang sustento at ibigay sa kanila ang bahagi ng pera mula sa pagbebenta ng kanyang kondo. Sigurado silang kapag nawala ang anak, magiging masunurin siya at gagawin ang lahat ng kanilang sasabihin. Minamaliit nila siya. Minamaliit nila ang lakas ng pagmamahal ng isang ina. Hindi rin niya alam na sa sandaling iyon, habang umiiyak siya sa daan, ang kanyang ina na si Aling Lita, na hindi mapakali sa pag-aalala, ay tumatawag na sa mga ospital at punerarya. Dapat ay nakabalik na si Maria, ilang oras na ang nakalipas, ngunit hindi makontak ang kanyang telepono. Tumayo siya, kailangan niyang maglakad. Sa kabila ng lahat, naglakad siya, at sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang isang plano. Hahanapin niya sila. Ibabalik niya ang kanyang anak, pagsisisihin niya sila sa lahat, sa bawat patak ng kanyang luha, sa bawat segundo ng takot ng kanyang anak. Ang isang malamig, matinong galit, ay nagsimulang palitan ang kawalan ng pag-asa. Hindi na siya biktima. Siya ay isang ina na inagawan ng pinakamahalaga. At handa siya sa lahat. Isang truck ang dumaan.
Tinilamsikan siya ng maruming putik mula sa ilalim ng mga gulong. Hindi man lang siya nagulat. Tinitingnan niya ito habang papalayo at iisa lang ang iniisip. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang makarating. Kailangan niyang manalo. Ang gabing iyon sa highway ang naging punto ng walang pagbabalik para sa kanya. Ang punto kung saan hindi na siya magiging pareho. Nawala sa kanya ang lahat. Ngunit natagpuan niya ang isang bagay na mas malaki. Galit at determinasyon na lumaban. Galit na nagpainit sa kanya, nang higit pa sa anumang damit at nagtulak sa kanya pasulong, sa gitna ng dilim at lamig, tungo sa kanyang iisang layunin ang maibalik ang kanyang anak. Sa nakakasilaw na ilaw ng mga kasalubong na sasakyan, natanaw ni Maria ang isang malaking silweta. Isang truck ang dahan-dahang bumabagal. Humihinto sa gilid ng daan. Sandali siyang natakot. Sino ang nakaupo sa manibela? Ngunit mas malakas ang desperasyon nang makapantay sa kanya ang truck. Bumukas ang pinto. Ayos ka lang ba? Miss? Ang isang malalim. Kalmadong boses ang narinig mula sa dilim. Anong ginagawa mo sa highway? Sa ganitong oras, itinaas ni Maria ang kanyang ulo. Sa liwanag ng ilaw sa loob ng kabina, nakita niya ang mukha ng driver. Isang lalaki na nasa mga 40 taong gulang. May pagod ngunit mabait na mga mata. Tinitingnan siya nito na may tunay na pag-aalala. Kinuha nila ang anak ko, sabi niya. At isang bagong bugso ng pag-iyak ang yumanig sa kanyang katawan. Shh! Tahan na, sabi nito. Umakyat ka dito sa loob, giniginaw ka na. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Walang pag-aalinlangan, umakyat siya. Sa loob ng kabina, mainit at amoy kape. Inabutan siya ng driver ng isang malaking kumot. Magbalot ka, ititimpla kita ng tsaa. Kumuha ito ng isang termos at nagsali ng mainit, matamis na tsaa sa isang plastik na baso. Ininom ni Maria ang mainit na likido. At unti-unting humupa ang kanyang panginginig. Sige, ikwento mo kung anong nangyari, sabi ng driver. Habang umaandar, Ben ang pangalan ko, Maria, at ikinuwento niya ang lahat. Mula sa simula ang sakit ni Leo, ang kanyang asawa at biyenan, ang kanilang pagkakanulo, kung paano siya itinapon mula sa sasakyan. Tahimik na nakinig si Ben, hindi siya pinutol, lalo lang humigpit ang hawak sa manibela. Mga hayop, maikli niyang sabi nang matapos siya. Pasensya na sa salita ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Bulong ni Maria. Wala akong telepono, walang pera. Huwag kang mag-alala. Matatag na sabi ni Ben. Dadaan tayo. Sa pinakamalapit na police station. Ipapaliwanag natin lahat. At ang telepono mo? Teka, kinuha niya mula sa glove compartment ang kanyang smartphone. Laging nakarecord ang dashcam ko. Sabi niya, habang ikinokonekta ang telepono sa aparato. Baka na-record ang plaka ng kotse ng asawa mo. Sinimulan niyang tingnan ang video. Pinigil ni Maria ang kanyang hininga. Heto na. Ang kanilang pagkikita sa parking lot. Heto siya. Bumababa sa taxi. Heto sila. Sumasakay sa kotse. Pinalaki ni Ben ang imahe. Ayun! Sigaw niya. Mayroon na tayong lead. Naramdaman ni Maria ang unang kislap ng pag-asa. Sa nakakatakot na gabing iyon. Ben, ano yang nasa windshield mo? Tanong niya. Napansin ang isang maliit na kamera na nakatutok sa loob ng kabina. Ah, yan, nahiya siya. Nagba-vlog ako. Buhay sa kalsada ang tawag. Tungkol sa buhay ng mga trucker. Mga daan, mga taong nakikilala ko. Kinukunan mo ang usapan natin? Oo, tumango siya. Automatikong bumubukas ang kamera. Pero huwag kang mag-alala. Wala akong ipopost ng walang pahintulot mo. Nag-isip si Maria. Isang vlog. Internet. Ito ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon na ikuwento ang kanyang istorya. Hindi lang sa pulisya, kundi sa libu-libong tao. Isang pagkakataon na baka may makakilala sa kotse, sa mga taong iyon. Ben, sabi niya nang may determinasyon, gusto kong i-post mo yan. Sigurado ka? Nagtatakang tumingin siya sa kanya. Absolutong sigurado.
Gusto kong malaman ng lahat kung ano ang kaya nilang gawin. Gusto kong hindi sila makapagtago. Sa police station, hindi sila agad pinaniwalaan. Ang kwento ni Maria ay tila napaka-imposible para maging totoo. Away pamilya lang yan, pagod na sabi ng desk officer. Malamang lalamig din ang ulo ng asawa mo at ibabalik ang bata. Ngunit nang ipakita ni Ben ang video mula sa dashcam kung saan makikita ang plaka ng kotse at ikinuwento na lahat ay na-record, nagbago ang kanilang pakikitungo. Tinanggap nila ang reklamo ni Maria. Ipinahanap ang sasakyan at ipinasa ang impormasyon sa DSWD. Ihahatid na namin kayo sa syudad, sabi ng isang pulis. Hindi na kailangan. Sumabat si Ben. Ako na ang maghahatid sa kanya. Inihatid niya siya hanggang sa bahay. Bumukas ang pinto at sumalubong ang umiiyak na si Aling Lita. Nang makita ang anak, napasinghap siya at niyakap ito. Anak, buhay ka! Saan ka galing? Halos mabaliw na ako. Ikinuwento ni Maria ang lahat. Si Ben ay tahimik na nakatayo sa gilid. Salamat po sa inyo, sabi ni Aling Lita. Habang nakatingin sa kanya, iniligtas ninyo ang anak ko. Ginawa ko lang po ang dapat gawin ng sinumang matinong tao, sagot niya. Bago umalis, iniwan ni Ben ang kanyang numero. I-edit ko lang ang video at ipopost, sabi niya. Lalabuin ko ang mukha mo at babaguhin ang boses mo. Kung gusto mo, wag na. Umiling si Maria. Hindi ako natatakot. Hayaan silang makita at marinig ang lahat. Sige, tumango siya. Ipadadala ko sa'yo ang link. Magpakatatag ka. Hindi natulog si Maria ng gabing iyon. Nakaupo siya kasama ang kanyang ina sa kusina. Nagkakape at naghihintay. Madaling araw. Ipinadala ni Ben ang link sa video. Pinamagatan niya itong ina at anak sa madilim na highway. Ang video ay nagsimula sa mga kuha sa loob ng kanyang kabina. Heto siya, gusot ang buhok. Giniginaw. Ikinukwento ang kanyang istorya. Nanginginig ang kanyang boses. Ngunit may bakal na determinasyon. Pagkatapos ay mga kuha mula sa dashcam. Walang idinagdag na salita si Ben. Sa dulo lang ay isinulat, kung may makakatulong sa babaeng ito na mahanap ang kanyang anak, heto ang kanyang kwento. Isinara ni Maria ang laptop. Ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ngayon, maghihintay na lang siya. Hindi niya alam na sa loob ng ilang oras, sasabog sa internet ang video na ito. Nalibu-libong tao ang magpapasa nito sa isa't isa. Magiiwan ng galit na mga komento na ang kanyang kuwento ay magiging pangunahing balita sa mga lokal na social media page. Hindi niya alam na sa sandaling ito, sina Paulo at Aling Carmen, na tiwala sa kanilang kaligtasan, ay mahimbing na natutulog sa isang inuupahang apartment. Walang kamalay-malay sa bagyo ng katarungan at galit ng publiko na malapit nang bumuhos sa kanila. Isang bagyo na sila mismo ang lumikha. Ang epekto ng video ni Ben ay parang isang pagsabog. Kinaumagahan, umabot na sa 10,000 ang views ng video. Pagsapit ng tanghali, daan-daang libo na. Kumalat ang kuwento ni Maria sa social media, mga news site at mga messenger. Galit na galit ang mga tao. Ang mga komento sa ilalim ng video ay puno ng pakikiramay kay Maria at mga sumpa laban sa kanyang asawa at biyenan. Hulihin at parusahan. Anong klasing mga tao yan? Ate, kapit lang. Kasama mo kami. Sulat ng mga estranghero mula sa buong bansa. Si Ben, nang makita ang ganitong reaksyon, ay idinugtong sa video ang GCash number ni Maria na ginawa niya para sa pondo mula sa foundation na may caption, para sa paggamot ni Leo at tulong kay nanay. At nagsimulang pumasok ang pera. Sa simula, maliliit na halaga. Pagkatapos ay libo-libo. May nagpadala ng 10,000. May 50,000. Hindi lang sila nakikiramay. Gusto nilang tumulong. Pagsapit ng gabi, ang nasa account ni Maria ay isang halaga na mas malaki pa sa nalikom niya sa loob ng 2 buwan sa pamamagitan ng foundation. Samantala, ang pulisya
Dahil sa pressure ng publiko, ay pinabilis ang paghahanap. Ang plaka ng kotse ni Paulo ay ipinasa sa lahat ng patrol. Ang kanyang litrato, na kinuha mula sa kanyang social media page, ay inilathala sa mga lokal na balita. Walang alam sina Paulo at Aling Carmen sa lahat ng ito. Gising na sila, tiwalang sira na si Maria, at malapit nang tumawag. Handa sa anumang kondisyon. "Oh, tumawag na ba ang Santa Santita mo?" Tanong ni Aling Carmen sa almusal. "Hindi pa," sagot ni Paulo, habang tinitingnan ang newsfeed sa kanyang telepono. Hayaan siyang magdusa, para malaman niya kung sino ang kinakalaban niya. Buong gabi umiyak si Leo, at halos hindi sila nakatulog. Sinubukan siyang pakainin ni Aling Carmen ng lugaw. Ngunit tumanggi ito. Hindi niya alam na kailangan niya ng espesyal na enzyme sa bawat kain. Hindi niya alam kung paano mag-nebulize. Ang bata ay isang kasangkapan lamang para sa kanya. At hindi niya alam kung paano ito alagaan. Ang unang nakakabahalang tawag ay dumating bandang tanghali. Tumawag ang boss ni Paulo mula sa car dealership. "Beltran, nasaan ka? Bakit wala ka sa trabaho?" "Ako'y may sakit." Nagsinungaling si Paulo. "Huwag mo akong lokohin," sigaw ng boss. "Nakita ko ang video. Anong pinaggagawa mo? Itapon ng asawa't anak na may sakit sa highway? Tanggal ka na. At wag na wag ka nang magpapakita sa dealership namin. Naintindihan mo ba? Kunin mo ang papeles mo kapag humupa na ang iskandalo." Tulala si Paulo na nakatingin sa telepono. Anong video? Ano ang sinasabi niya? Nag-online siya at sa unang pahina ng isang lokal na news portal. Nakita niya ang kanyang litrato. At ang headline, "Lalaki sa QC ay tinapon ang asawa at may sakit na anak mula sa kotse sa highway." Binuksan niya ang artikulo, pinanood ang video. Heto ang kabina ng truck. Heto ang umiiyak na si Maria, na ikinukwento ang kanilang istorya. At heto ang recording mula sa dashcam, kung saan makikita siya, ang kanyang ina, ang kanilang kotse. "Mama!" sigaw niya. "Halika dito, bilis!" Tumakbo si Aling Carmen sa sigaw. Sabay nilang pinanood ang video, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Na-record niya lahat, bulong ni Aling Carmen. "Hinahanap tayo ng pulis," sabi ni Paulo. Nagpapanik habang tinitingnan ang screen. "Tanggal na ako sa trabaho. Anong gagawin natin?" Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Sa labas, nakatayo ang 2 pulis at isang social worker. "Mr. Paulo Beltran, sumama po kayo sa amin." Sa presinto, hiwalay silang tinanong. Sinubukan nilang magsinungaling, magpalusot, isisi ang lahat kay Maria. Sinabi nilang siya ang umalis, na siya ay isang histerika. Ngunit ang video ay isang hindi matututulang ebidensya. Kinuha sa kanila si Leo at, matapos suriin ng doktor, ay ibinigay kay Maria. Nang dumating si Maria sa presinto para kunin ang anak, nagkasalubong sila ni Paulo sa pasilyo. Mukha siyang wasak. "Maria! Patawad!" bulong niya. Hindi siya sumagot. Nilampasan lang siya. Mahigpit na yakap si Leo. Lahat ng salita ay nasabi na. Lahat ng tulay ay sinunog na. Ang pag-uwi ay parang isang panaginip. Si Leo, pagod at takot, ay agad na nakatulog sa kanyang mga braso. Si Aling Lita ay umiiyak sa tuwa. Ang telepono ni Maria ay walang tigil sa pagring mula sa mga mamamahayag. Ngunit wala siyang sinasagot. Kailangan niya ng oras para makabawi. Nang gabing iyon, nang huminahon na ang lahat, tiningnan niya ang kanyang bank account. Ang halaga na ipinadala sa kanya ng mga estranghero ay hindi kapani-paniwala. Halos 3 milyong piso. Sapat na ito para sa ilang taon ng paggamot, para sa pinakamahusay na mga doktor, para sa lahat ng kailangan ng kanyang anak. Nakaupo siya, nakatingin sa mga numero, at umiiyak. Ngunit ito ay mga luha ng pasasalamat. Pasasalamat kay Ben, na hindi lang dumaan. Pasasalamat sa libu-libong tao, na hindi nagwalang bahala. Samantala, sina Paulo at Aling Carmen ay bumalik sa kanilang naibenta ng apartment para kunin ang mga huling gamit.
Ang bentahan ay sarado na. Lilipat na ang mga bagong may-ari sa loob ng 2 araw. Ang pera mula sa pagbebenta ng apartment ay sapat lang para bayaran ang mga utang na naipon ni Aling Carmen. Halos wala silang natira. Walang trabaho. Walang bahay. May sirang reputasyon. Kilala na sila sa buong siyudad. Ang mga kapitbahay ay umiiwas kapag nakikita si Aling Carmen. Sa pinto ng dati niyang apartment, may nagsulat ng pintura. Dito nakatira. Ang mangkukulam. Nakatayo sila sa gitna ng mga walang laman na silid, at biglang nagtanong si Paulo, "Ma, bakit nating ginawa to lahat?" Hindi sumagot si Aling Carmen. Nakatingin siya sa bintana, sa isang madilim at estrangherong lungsod, at marahil sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niyang lubos siyang nag-iisa at talunan. Ang boomerang na kanilang inihagis ay bumalik at tumama sa kanila ng may nakakawasak na lakas. Gusto nilang kunin ang lahat kay Maria, ngunit sa huli, sila ang nawalan ng lahat. Lumipas ang 1 taon. Nobyembre na naman sa labas, ngunit hindi na ito tila malamig at masama para kay Maria. Sa kanilang maliit na apartment, mainit at maaliwalas, si Leo, na 2 taong gulang na ngayon, ay masayang naglalakad sa silid, tinutulak ang isang laruang kotse. Nasa ilalim pa rin siya ng patuloy na pagsubaybay ng mga doktor. Ngunit dahil sa napapanahon at dekalidad na paggamot, humupa ang sakit. Lumaki siyang isang aktibo at mausisang bata, halos walang pagkakaiba sa kanyang mga malulusog na kaedad. Nagbago si Maria. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Hindi na siya nagtatrabaho bilang social media manager. Ang perang nalikom ng mga tao ay nagbigay daan sa kanya. Hindi lamang nabigyan si Leo ng pinakamahusay na paggamot, kundi pati na rin naganap na baguhin ang kanyang buhay. Kumuha siya ng mga kurso sa pediatric rehabilitation at ngayon ay nagtatrabaho sa mismong charitable foundation na tumulong sa kanya noon. Tinutulungan niya ang ibang mga ina na nahaharap sa parehong pagsubok, nagpapayo, sumusuporta, at nagbabahagi ng kanyang karanasan. Ang kanyang kwento ay naging isang halimbawa para sa marami na hindi dapat sumuko. Nanatili si Aling Lita sa kanila. Nagretiro siya sa pagtuturo sa kanyang bayan at lumipat sa Maynila para makasama ang anak at apo. Ang kanyang maliit na pensyon at ang sahod ni Maria sa foundation ay sapat na para sa kanilang pamumuhay. Ang malaking halaga na nalikom ay nasa isang espesyal na account para kay Leo. Nagpasya si Maria na ang perang iyon ay ang kanyang kinabukasan, kanyang edukasyon, kanyang pagkakataon para sa isang buong buhay. Naghiwalay na sila ni Paulo. Hindi niya tinutulan ang kanyang mga kahilingan. Inutusan siya ng korte na magbayad ng sustento, ngunit hindi ito regular at maliliit na halaga lang. Pagkatapos matanggal sa car dealership, hindi na siya nakahanap ng maayos na trabaho. Nagkakabit-kabit lang ng mga raket. Nakatira kasama ang ina sa isang inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod. Si Aling Carmen daw ay nanghina. Naging mailap at halos hindi na lumalabas ng bahay. Ang kanilang kuwento ay naging isang uri ng alamat sa lungsod, na ikinukwento ng pabulong bilang isang babala. Kay Ben, ang trucker, nanatili ang kanilang mainit na pagkakaibigan. Tumatawag siya mula sa bawat biyahe. Nagpapadala ng mga nakakatawang litrato mula sa iba't ibang lungsod. Ilang beses, nang dumaan sa Maynila, bumisita siya sa kanila. Gustong-gusto ni Leo si Tito Ben, na laging may dalang malalaking laruang truck. Hindi kailanman nagpahiwatig si Ben ng higit pa sa pagkakaibigan, at nagpapasalamat si Maria para doon. Ang kanyang puso ay hindi pa handa para sa isang bagong relasyon. Itinuon niya ang sarili sa kanyang anak at sa kanyang bagong trabaho. Isang gabi, habang kumakain sila sa kusina, tumunog ang telepono. Hindi pamilyar ang numero. "Hello?" Maingat na sabi ni Maria. "Maria, si Paulo to." Natigilan siya. Halos 1 taon na niyang hindi naririnig ang boses nito. "Anong kailangan mo?" Tanong niya. "Gusto ko lang batiin si Leo ng happy birthday. Alam kong kahapon yon. Pwede. Pwede ba akong pumunta? Makita siya?" Tumingin si Maria sa kanyang anak.
na masayang kumakain ng mashed potato. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Bahagyang tumango si Aling Lita. Sige, sabi ni Maria. Pumunta ka. Pero sandali lang. Dumating siya makalipas ang 1 oras. Payat, mukhang pagod. Suot ang isang lumang jacket. May hawak siyang isang maliit na balutan. Para kay Leo. Sabi niya. Iniabot ang regalo. Binuksan ni Maria ang balutan. Sa loob ay isang simpleng kahoy na kabayo. Gawa sa kamay. Ako mismo ang gumawa. Nahihiyang sabi ni Paulo. Nag-aral ako ng karpinterya. Tiningnan ni Leo ang bagong tao. Pagkatapos ang laruan, kinuha niya ang kabayo at ngumiti. Tinitingnan ni Paulo ang anak. At may mga luha sa kanyang mga mata. Ang laki na niya. Bulong niya. Oo. Tumango si Maria. Nanatili siya ng hindi hihigit sa 15 minuto. Kinausap si Leo nang hindi sanay, putol-putol. Ikinuwento na nagtatrabaho na siya sa isang furniture shop, na gusto niyang magtrabaho gamit ang kanyang mga kamay. Bago umalis, huminto siya sa pinto. Maria, alam kong hindi ako mapapatawad, pero gusto kong malaman mo. Araw-araw, pinagsisisihan ko ang ginawa ko. Araw-araw, alam ko. Mahinang sabi niya. Umalis ka na. Nang umalis siya, nagtanong si Aling Lita. Pinatawad mo na ba siya? Hindi ko po alam, Nay. Tapat na sagot ni Maria. Siguro hindi pa. Pero wala na akong nararamdamang galit. Tanging isang kawalan. At kaunting awa. Kinuha niya ang kahoy na kabayo. At inilagay sa isang istante sa silid ng mga bata. Marahil, nagsisimula na talagang magbago si Paulo. Marahil, balang araw, magiging isang tunay na ama siya. Para kay Leo. Ngunit iyon ay ibang kwento na. At ang kanyang kwento, ang kwento ng pagkakanulo at sakit, ay natapos na. Natapos noong gabing iyon sa highway. Ang lahat ng sumunod ay isang bagong buhay na. Isang buhay na kanyang ipinaglaban. Isang buhay kung saan siya ay malakas, malaya, at sa kabila ng lahat, masaya. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa gabi ng lungsod. Sa isang lugar doon, sa kanyang truck. Naglalakbay si Ben, sa isang walang katapusang kalsada. Sa isang lugar, sa isang maliit na inuupahang kwarto, sinusubukang magsimulang muli ni Paulo. At siya, narito, sa kanyang mainit na apartment, sa tabi ng kanyang natutulog na anak, at mapagmahal na ina. At alam niyang ginawa niya ang tama. Dumaan siya sa impyerno, ngunit lumabas siyang hindi sira. Natagpuan niya ang kanyang sarili. At iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay.